Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3661 gusto ko ng anak. Habang papaalis sa Hongmeng, palaging nararamdaman ni Ye Fan na may hindi tama. Pagdating niya sa labasan ng Hongmeng, bigla niyang hinampas ang noo niya. Hindi, gusto kong kausapin si Lu tungkol sa kooperasyon, bakit ako nagiging patron saint ng Hongmeng? Napakamot si Ye Fan sa likod ng kanyang ulo, iniisip, maaaring siya ay nakulong muli. Hindi dapat ganoon. Ngunit ang Shenlong clan ay maaaring dein ng isa-isa. Ang berde ay hindi dapat ganoon ka-simple. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay niloko, ngunit ayaw niyang aminin ito. Sa anumang kaso, medyo nasiyahan ako sa mga resulta sa ngayon. Maliban kay Ludang, na itinapon ang tindero at nag-iwan ng maraming gulo para sa kanyang sarili, ang iba ay ang pinakamahusay na mga resulta ng negosasyon. Hindi na nag-abala pang isipin si Ye Fan. With a sword intent, bumalik siya sa mga babae. Mga isla ng Tianchen. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng 8 Gates. Ang 8 Gates Great Competition, pati na rin ang ilang mahahalagang kaganapan ng Hongmeng, ay ginanap dito mula noong sinaunang panahon. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na archipelago ay dahil binubuo ito ng libu-libong isla na may iba't ibang laki na nakabitin sa mabituing kalangitan. Ang Tianchen Island sa gitna ang may pinakamalaking lugar at ito rin ang lokasyon ng Management Department na ipinadala ni Hongmeng. Dahil halos nasaksihan na ng Tianchen Islands ang isang panahon ng kasaysayan ni Hongmeng, at hindi mabilang na magagandang kompetisyon kasama ang 8 Gates. Sa makatuwid, ang turismo sa Tianchen Island ay napakamaunlad, at isang malaking bilang ng mga tao sa lahat ng mga pangkat etniko na pumupunta dito ay sumusunod sa mga yapak ng mga master na gusto at hinahangaan nila. Sa oras na ito, sa maunlad na Tianchen Island, isang post station na tumatanggap ng mga bisita. Sa guest room, biglang sumulpot si Ye Fan. Si Su Qingzhou ay nagpapalit ng damit at naghahanda na lumabas, nang ang espada sa likod niya ay naging buhay na tao. Bagamat asawa niya iyon, nabigla pa rin siya. Asawa, anong ginagawa mo? Bakit mo gustong ilipat ang layunin ng espada kung maaari kang mag-teleport sa kalawakan? Kaya biglaan, Su Qingzhou, nagreklamo ng hindi nasisiyahan. Nakita ni Ye Fan ang kanyang asawang si Yanfen na nakadapa, nakasuot lamang ng manipis na underwear, kaya hindi niya napigil ang abutin ang babae mula sa likuran. Asawa, huwag mo nang isuot, matulog muna tayo saglit. Sinabi ni Su Qingzhou na namumula ang mukha nang makita niya ang kanyang mga kamay at paa, anong ginagawa mo? Nasa labas, nandito kami para magnegosyo. The matter is basically settled, let's take a trip next time. Napangiti si Ye Fan ng may pagmamalaki. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumislap, at siya ay tumalikod ng may pagtataka, ang patron saint ay sumasang-ayon na makipagtulungan. Siyempre pumayag ako. Sinabi ni Ye Fangsan, ang iyong asawa ay ang patron saint, maaari ka bang hindi sumang-ayon? Ang malambot na katawan ni Su Qingzhou ay nanginginig sa pananabik. Mas alam niya kaysa kanino man na kung talagang nagsimula ito ng digmaan, malaki ang pagkakaiba sa lakas. Hindi ito isang labanan na maaaring ibalik ni Ye Fan. Imposibleng tansyahin kung ilang tao ang mamamatay. Kaya naman, taos-puso siyang gamaan ng loob at ipinagmamalaki niyang isipin na kaya ni Ye Fan ang gayong digmaan na maaaring sumiklab anumang oras. Asawa, ikaw talaga. Pambihirang incoherence ni Su Qingzhou, tumalikod lang siya at niyakap ang leeg ni Ye Fan, sinuntok siya at aktibong hinalikan. Si Ye Fan ay napukaw ng apoy, paano magiging sapat ang isang kagat? Hawak ang kanyang asawa at hinahalikan ng tuluyan nang makarating siya sa kama. Tinitigan niya ng malalim ang nakamamanghang asawa na tila unang pagkakataon na nakakita sa kanya, at ang isipan ni Ye Fan ay nagbuhos ng emosyon na matagal nang pinigilan. Asawa, magkakaroon pa ba tayo ng isa pang anak? Bagamat marami pa ring hindi alam sa hinaharap, ayaw ni Ye Fan na maghintay ng mahabang panahon ang mga babae. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas? Ito ay mas mahusay na maunawaan ang kasalukuyan. Natigilan si Su Qingzhou, sasabihin pa lang na wala silang tunay na kasal. Ngunit pagkatapos ay nalaman na wala siyang pakialam. Hindi pa banggitin na nagawa na niya ito sa dasheng, at kung gugustuhin niyang gawin ito, siya mismo ay mahihirapan. Sa pagitan nila, saan pa nila kailangan itong mga red tape at matatamis na salita? Magkaroon ng isa pang anak, ito ang pinakatapat at matamis na mga salita sa pag-ibig. Oo, kahit na ito ay isang tampered reality, ito ay katotohanan pa rin. Ilang beses na talaga silang kasal, at sila pa rin. Ibig mong sabihin, hayaan mo akong magkaroon ng isa pang tuan-tuan no? Dalawa. Well, matatawag ba itong pangalawang tuan? Parang nakakatakot. Napangiti si Su Qingzhou. Kung gayon si Ye Xiaotuan. Tuan Xiaotuan. Bakit ikaw, ang aming dumpling nest? Sinuntok ni Su Qingzhou ang lalaki, hindi ko talaga alam, paano ako pumayag na hilingin sa aking anak na tawagan siya ng ganito. Ang pangalan. Pagkatapos gawin mo ulit, malinaw na. Sabi ni Ye Fan, at humalik ng malalim. Pumikit si Su Qingzhou, walang kaba o pagkabalisa, handa na siya. Boom! Sumabog ang kwarto. Natigilan si Ye Fan.
Nang sila ni Su Qingzhou ay nagpaplanong makipagkita, ang silid ay binomba. Ang ina ito ay isang gusali na pinalakas ng mga rune, at talagang hindi ito masasabog ng walang antas ng kasanayan. Ngunit ang 2 taong gumamit ng puwersa sa ibaba ay may kakaibang pinagmulan. Sa isang magulo at gumuho na lupa, si Ye Fan ay may malungkot na mukha, at niyakap si Su Qingzhou, na nagsuot ng kubrekama. Marami ring mga monghe at kawani ng ina ang naapektuhan. Sila ay nasugatan at tumakas. Kuya Ye Fan, kailan ka bumalik? Tumakbo si Shilanyo, at ang mga babae ay nasa ina ito. Buti na lang walang nangyari. Qingzhou, bakit nakabalot ka ng kubrekama at sobrang pula ng mukha mo, bakit hindi ka komportable? Tanong ni Nayen Rujiao. Jiao, titingnan mo ba ito? Hindi komportable, ito ay isang bihirang gupit mula sa babae sa palasyo. Sadyang pinahaba ni Ling Yue ang kanyang boses, ang kanyang mukha ay puno ng makitid. Mabilis na nagpalit si Su Qingzhou ng simpleng damit sa ilalim ng kubrekama, pinaandar ang kanyang cultivation level para pakalmayan ang kanyang ekspresyon. Wei, tumahimik ka na lang, hindi ako ikaw. Kakapalat ko lang ng damit at aalis na ako papuntang martial arts field, nangyari ito. Binago ni Su Qingzhou ang paksa. Ang mukha ni Ye Fan ay lalong nagiging pangit ngayon, at hindi niya pinakinggan ang sinabi ng mga babae. Nais niyang makita ng malinaw, kung sino ang walang alam sa pambobola at sinira ang kanyang mabubuting gawa. Nakatutok ang mga mata ni Ye Fan sa 2 tao na magkaharap sa hindi kalayuan sa harapan niya. Ang isang tao ay may malalakas na kalamnan, makapal na kilay at tigre na mata, at ang kidlat ng mga white tiger ay kumikislap sa kanyang buong katawan. Ang isa ay nakasuot ng cyan armor, mahabang buhok na kamakaway, guwapo at guwapo, may pamilyar na mukha. Nang isipin nito ni Ye Fan, nakilala niya ito. Ang Qingqiu God of War, si Wu Ye Wenfeng, ang 2 beses nang nakipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, dahil nakilala niya siya bilang Ye Guhan sa simula, halatang hindi makilala ni Wu Ye Wenfeng ang kanyang sarili. Sa oras na ito, ang ilang mga monghe sa tabi niya ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Ano ang sitwasyon? Hindi ba yan ang Qingqiu War God ng Gen Sect, Lord Wu Ye Wenfeng? Sino ang napakalakas ng loob na makipag-away sa kanya? Hindi mo man lang tinitingnan, napakalakas din ng kabilang partido, ang unang tao sa shop door. Henyo, ang White Tiger Thunder God na bumangon sa nakalipas na 300 taon, Ying Kongai. Narinig ko na si Ying Kongai ay palaging mayabang at walang tigil, labis na palaaway, at totoo iyon. Hindi na ito naghintay na magsimula ang malaking kompetisyon, at hindi ako makapagpigil. Bumantong hininga ang isang grupo ng mga magsasaka, ngunit lahat sila ay nakatingin ng may pag-asa. Ying Kongai, narito ako upang kunin ang unang lugar sa kompetisyon. Hindi ako interesadong makipaglaro sa iyo dito. Mas mabuting hindi mo alam kung ano ang mali. Hoy, Wu Ye Wenfeng, kung natatakot ka, makakaalis ka na lang dito. Walang mga patakaran para sa 8th Sect Great Competition, at hindi pinapayagang magsimula ng maaga sa Tianchen Island. Mukhang naiinis si Wu Ye Wenfeng, gusto niyang buhayin ang kanyang kasintahan, binigyan niya ng malaking kahalagahan ng Great Competition, at ayaw niyang mag-aksaya ng enerhiya at pisikal na lakas sa walang ingat na lalaking ito. Ngunit kung siya ay tumakas dito, muli niyang ipapahiya ang angkan ng Qingqiu. Malinaw na gusto lang ni Ying Kongai na humanap ng makakalaban, at alam niyang si Wu Ye Wenfeng ay tiyak na mag-aatubili na umalis, kaya diretsyo niya itong sinalubong. Kung gusto mong lumaban, pumunta sa malaking kompetisyon. Malamig na sabi ni Wu Ye Wenfeng. Haha, ikaw ang bahala. Hindi umimik si Ying Kongye, ang kapangyarihan ng Diyos ng kulog ay sumabog mula sa kanyang katawan, naging liwanag at anino ng kulog, at pinatay si Wu Ye Wenfeng. Bang! Isang pagsabog ang tumunog, at si Ying Kongye ay tumalbog na parang, maltong tumama sa pader, sa gitna ng kalsada. Napabuntong hininga at napasigaw ang mga nanunood sa pinangyarihan. Hindi ko alam kung kailan, isang kakaibang lalaki ang tumayo sa harap ni Ying Kongye, gamit ang kanyang katawan para sa pilitang harangin ang baliw na puting tigre. Natigilan din si Wu Ye Wenfeng. Nang makita ang silhouette na ito, medyo pamilyar siya, ngunit pagkatapos ng mas malapitan na pagtingin, hindi pa niya ito nakita. Kabanata 3662 magtanong. Pinasabog mo ba ang in? Tanong ni Ye Fan kay Ying Kongai na may malamig na mukha. Nagulat muna si Ying Kongai, at pagkatapos ay tuwang-tuwa, totoo na pumunta ka para lumahok sa kompetisyon. Saan ka nanggaling? Matigas ang katawan mo. Lumaban ka sa Young Master. Tinatanong kita, pinasabog mo ba ang istasyon? Tumaas ang tono ni Ye Fan. Sumimangot si Ying Kongye, sayo ba ang in na ito? Sirang bahay lang ito, at kapag pumutok, sesebog. Para sa mga monghe, ang pagtatayo ng bahay ay napakadali, at ang mga pagkatalo sa labanan ay madalas na nagsisimula sa pagsira sa isang lungsod, kaya ang lahat ay hindi masyadong seryoso. Nang marinig ito ni Ye Fan, hindi niya napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Halika rito. Tumawa si Ying Kongai at sinabing, casual lang akong naglalaro. Kung mahaharangan mo ang kulog ng Young Master, kahit na may kakayahan ka. Bago siya matapos magsalita, muling naging kidlat si Ying Kongai, at sumabog ang kulog.
Ring, sumugod kay Ye Fan. Bang! Biglang kumalat ang isang shockwave. Ngunit hindi si Ye Fan ang natamaan, kundi ang kamao ni Ye Fan, na direktang tumama kay Ying Kie sa lupa. Binasag ni Ying ang slate mula sa ulo ni Ye, at ang kalahati ng kanyang katawan ay nabaon sa lupa. Nagpout siya at pumikit. Bumangon ka, malamig na sabi ni Ye Fan. Natulala si Wu Ye Wenfeng at ang iba pa sa likuran. Hindi man nakakaloka itong si Ying Kongai, pero siguradong nasa level na ito para makapasok sa Hongmeng. Paano siya magiging walang magawa gaya ng isang mabalahibong bata sa harap ng lalaking ito? Parang walang kwenta ang kulog at kidlat ng kadugo ng Thunder God. Inalis ni Ying ang kanyang ulo mula sa lupa mula kay Ye, sumuray-suray ng ilang hakbang, ang kanyang ulo ay dumudugo, at tumingin siya kay Ye Fan ng may pagtataka. Walang takot sa kanyang mga mata, kundi pagkalito. Ikaw, sino ka? Nandito ka ba para lumahok sa 8-door competition? Nais ding malaman ni Wu Ye Wenfeng, na nakatitig kay Ye Fan na kinakabahan. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, hindi ka ba mahilig makipag-away? Halika, magpatuloy. Kailan? Narinig ito ng ilang matatandang dumating na may dalang shock door, sumugod sila para pahinain ang loob nila. Mula sa gabi. Ito ay nasa hustong gulang mula sa Hongmeng, huwag masyadong mayabang. Oo, hindi pa nagsisimula ang 8-door competition, huwag kang magpapatalo sa malaki dahil sa maliit. Sa katunayan, karamihan sa mga taong naruroon ay nag-iisip na si Ye Fan ay si Hongmeng. Ang mga master na lumabas, kung hindi, paano sila magiging napakalakas? Shut up! Kung matalo ka dito, ano pa bang mas maganda dyan? Pagkatapos magsalita ni Ying Kongai, kukuha na sana siya ng isa pang shot, at ang kapangyarihan ng Diyos ng kulog ay patuloy na tumaas. Sandali. Mabilis na huminto si Su Qingzhou sa harap ni Ye Fan nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Asawa, itigil muna ang pakikipag-away, nakipagkasundo lang ako kay Hongmeng, at tahasang pinatay ang 8 pintong kalahok dito, ngunit ito ay nasaraan ng loob at naapektuhan ang kooperasyon. Ibinulong ni Su Qingzhou ang kanyang boses, umaasa na uunahin ng mga lalaki ang mas malaking larawan. Napabuntong hininga si Ye Fan, natural na walang problema ang orihinal na pagsasaalang-alang ni Su Qingzhou. Gayunpaman, ngayon na siya ang patron saint, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring baliwalain sa lahat. Asawa, kung hindi dahil sa bastos na ito, gagawin natin. Kailan hindi gagana ang ganitong bagay? Kailangan mong sirain ang pangkalahatang sitwasyon para sa bagay na ito. Talaga bang iniisip mo ang iyong ibabang bahagi ng katawan? Galit na tingin ang ibinigay ni Su Qingzhou sa lalaki, halos mamula. Medyo napahiya si Ye Fan nang sabihin iyon ng babae. Halika, sa halip na ay bully mo ang isang ignorante at walang ingat na lalaki, mas mabuting humanap ng ibang lugar at magpatuloy sa babae. Kalimutan mo na, dahil sinabihan ako ng asawa ko na huwag kang patayin, hahayaan kitang mamatay. Narinig ito ni Ying Kong Ye, at sinabing may mabangis at masamang ngiti, bakit, natatakot ka? Nagtago sa likod ng isang babae at gumagawa ng dahilan para makatakas. Hindi nag-abala si Ye Fan na magkaroon ng kaparehong kaalaman sa kanya, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng bilog sa hangin. Isang parang buhay na asul na dragon ang bumagsak sa hangin, at isang portal ang agad na naputol sa espasyo. Gumawa siya ng isang random na galaw, ngunit ang kanyang husay ay nabigla sa 4. Dragon Shadow dumudurog sa langit. 7 kapigatian Blue Dragon. O Diyos ko! Ito! Sinong Hongmeng Elder ito? Simulan ang pagtalikod. Nagmamadaling lumuhad ang ilan sa mga disipulo ng angkan ng Shenlong. Kilalanin ang mga ninuno ng Shenlong clan. Bagamat hindi ko kilala ang isa't isa, tama na tawagan ang mga ninuno na maaaring magkaroon ng kasanayang ito. Nagulat si Wu Ye Wenfeng, ngunit gamaan ang loob niya. 7 Robbery Qinglong, iyon ay talagang hindi isang manlalaro ng 8 mahusay na kompetisyon. Si Ying Kongai ay natabunan ng kulog at kidlat, at sa sandaling hindi niya ito ginamit, siya ay pananghinaan ng loob at diretsyong bumagsak. Natigilan siya, at nang lumitaw ang pintuan ng kalawakan, napagtanto na niya na ang kanyang pag-uugali ay isang clown na tumatalon sa sinag. Umiling si Su Qingzhou, bakit kailangang maging mataas ang profile ng lalaking ito sa teritoryo ng ibang tao? Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae, pumasok sa pintuan ng kalawakan sa publiko, at umalis. Sunod-sunod ding pumasok si Ling Yue at ang iba pang babaeng nakatira sa kanila. Hihi, fair na kayong dalawa. Sa wakas ay umalis na si Shilanyo, tumalikod at humarap sa 2 contestant. Nang lumakad ang dalaga sa pintuan ng kalawakan, nawala ang anino ng dragon at nagsara ang pinto. Tahimik ang eksena, parang panaginip ang lahat, at hindi nang ahas na lumabas ang kapaligiran. Ang ilang mga monghe ay nanimbalik sa kanilang katinuan, nalaman lamang na ang kanilang mga damit ay basang-basa sa malamig na pawis. Ito ang Blue Dragon of 7 Tribulations. No wonder Ying Kongai. Ang pag-atake ay parang biro. Mataas ang bloodline ng dragon, ngunit mas malakas pa rin ito kaysa sa ibang mga angkan. Pangitain. Tumingin si Wu Ye Wenfeng kay Ying Kongai, na tila nalanta at walang sigla. May langit sa labas ng langit, hindi alam ang pagiging agresibo dito. Pagkatapos,
Sinabi iyon, umalis si Wu Ye Wenfeng kasama ang mga tao ni Chinkyo. Mula sa gabi, maswerte na ang matandang ninuno na ito ay walang katulad na kaalaman sa iyo. Oo, ang Tianchen Island ay nagtatago na ngayon ng mga dragon at nakayukong tigre. Dapat akong mag-ingat na huwag magalit ang mga nasa hustong gulang ng Hongmeng. Maghanda ng mas mahusay kaysa sa dati. Nakahinga ng maluwag ang ilang matatandang yumanig sa pinto. Gayunpaman, namula si Ying Kongay at biglang sinuntok ang lupa sa inis. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, malaking ratio. Ano ang mas mabuti kaysa? Young Master, hindi ako pumunta dito para makitang unggoy. Natapos magsalita si Ying Kongay, tumalikod at umalis. Mula gabi, saan ka pupunta? Magsisimula na ang malaking kompetisyon. Higit pa sa inyong sarili. Babalik ako sa pagsasanay. Nagsalita si Ying Kongye, at agad na naging kidlat at tumakbo palayo. Naiwan ang isang grupo ng mga matatanda na yumanig sa pinto, lahat sila ay gustong umiyak ng walang luha, ano ang tawag dito? Lumipad si Ying ng libu-libong milya ang layo mula sa gabi hanggang sa lahat, na may malungkot na mukha at mahina ang kalooban. Bago niya namalayan, nang dumaan siya sa isang maliit na isla, direktang hamarang sa kanya ang isang invisible at intangible energy. Sinubukan ni Ying Kongye na abutin at hawakan ito, at nalaman na ito ay parang isang transparent na pader. Sino ang nandito para maging demonyo? Napagtanto ni Ying Kongay na may pumipigil sa kanya, at siya ay naiinis na at labis na naiinip. Sagutin mo ako ng isang tanong, at kung tama ka, hahayaan kitang umalis. Isang boses na hindi marinig mula sa mga lalaki at babae ang pumasok sa isip ni Ying Kongye. Problema. Wala sa mood si Young Master na makipaglaro sa iyo ng mga pipeng bogtong. Umalis ka. Sabihin mo sa akin, sino ako? Tanong ng misteryosong lalaki. Kabanata 3663 na kabold. Sino ka? Pag hindi ka lumabas, sasabugan kita. Sumambulat si Ying Kongye sa kapangyarihan ng Diyos ng Kulog, at ang puting gintong kidlat ay naging bola ng liwanag, na lumalawak sa lahat ng direksyon. Pagkatapos lumawak sa hanay na daan-daang metro, bigla itong pinaghigpitan. Kahit anong pilit ni Ying Kongay, hindi makaalis si Thunder at Lightning sa range na ito. Tila isang bola ng platinum na kidlat, kumikislap sa hangin. Paano ito posible? Ikaw, miyembro ka rin ng Hongmeng. Sabi. Isang misteryosong boses, mali ang sagot. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang hindi nakikitang hadlang ay biglang lumiit. Naramdaman ni Ying Kongye na ang pressure sa paligid niya ay patuloy na tumataas, at ang lahat ng enerhiya ay nakompress pabalik. Gitling! Sumigaw si Ying Kongye, ang kanyang mga mata sa wakas ay nagkaroon ng isang uri ng takot sa hindi kilalang pag-iral. Sa isang kisap mata, nawala ang kumpol ng kidlat. Sa di kalayuan, isa pang lumulutang na isla. Kinuha ni Ye Fan ang mga babae at sinamahan sina Ren Tianquo at Ji Hantia na sasali sa kompetisyon. May itatanong sana si Ye Fan nang biglang may napansin siyang kakaiba at lumingon sa likod. Asawa, anong problema? Mukhang may kumikislap, nakasimangot si Ye Fan. Natatakot ako na ang mga monghe ang nag-aaway. 2 beses na tayong nagkita, at nagdala ito ng maraming militante, nakangiting sabi ni Ren Tianquo. Naramdaman ito ni Ye Fan saglit, ngunit wala siyang nakita, kaya hindi na niya pinansin. Nakarating ka na, okay ka lang ba? Sa tulong ng mga eksperto, natural na maging ligtas, sabi ni Ji Hantia na humikab. Wu Jiao at Ye Duxing ay bumagsak ng ilang ulo sa lupa sa oras na ito. Panginoong Espada Diyos, ang mga taong ito ay ang mga pumatay na ipinadala ni Jiu Shang Tiaingong. Lahat sila ay hinarap na, at walang nakatakas sa kanila. Mukhang naiinis ang mga babae at sunod-sunod na inikat ang ulo. Hindi nakaimik si Ye Fan, kung patayin mo sila, bakit iingatan mo ang iyong mga ulo? Hoy, propesyonal na ugali, panatilihin ang mga kumukuha ng bounty. Ngumiti ng masama si Ye Duxing. Nagsunog si Ye Fan at sinunog ang lahat ng ulong ito. Nakaantak ka na ba ulit ni Ayu? Tanong ni Ye Fan. Ayo, hindi ba siya bumalik sa Hongmeng? Napailing ang lahat, na nagpapahiwatig na hindi pa sila muling nagkita. Kumunot ang noo ni Ye Fan, itong si Ayuro ay isang ordinaryong utusan lang, kung tutusin, siya ay ampon ni Jian Zizai, kaya natural na kailangan niyang maging mas dedikado. Bagamat may masamang premonition, ngunit wala nang hahanapin ang sandali. Asawa, pumunta ka muna sa arena para magparehistro, magsisimula na ang kompetisyon. Iyon lang ang paraan. Napabuntong hininga si Ye Fan at pumunta sa paligid ng venue kasama ang lahat. Pagkababa niya, biglang nakaramdam ng kakaibang lamig si Ye Fan. Nilingan niya ang kanyang ulo, naglakad sa gitna ng karamihan, at nakita niya ang isang gwapong binata. Naglalakad ang binata sa kalye na may nakatuping pamaypay sa kamay, na may magaang ekspresyon sa mukha. Para siyang anak ng isang ordinaryong marangal na pamilya. Kuya Ye Fan, anong problema? Tanong ni Shilanyo. May mapaglarong ngiti sa gilid ng bibig ni Ye Fan, kawili-wili. Ano ang kawili-wili? Sabik na tanong ni Wu Yesho. Malalaman mo pagdating ng panahon. Inabot ni Ye Fan at tinapik ang mga noo ng 2 makulit na babae nang hindi nagpapaliwanag.
Nang makapasok sila sa gusali, ang binata sa kalye ay maluwag na tumalikod, na nagpapakita ng isang lihim na ngiti. Sa sandaling dumating si Yefan at ang iba pa sa registration hall, nakita nila ang dalawang lalaking nakaasol at isa na nakaitim, naghihintay sa kanila. Zunman Duhong. Duiman Changayo. Nakita ko na si Lord Sword God. Tumango si Yefan at bumati. Sa pagkakataong ito, dahil ang mga kinatawan ng 8 gate ay kinakailangan, sina Tianko at Jihantian ay lalahok sa kompetisyon sa ngalan ng Zunman at Duiman ayon sa pagkakabanggit. Ang dahilan kung bakit pumayag ang dalawang partido ay talagang pinadali ni Jian Yuzo. Ang Demon Emperor na si Jian Zizai ay may maraming matandang nasasakupan, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin, at karamihan sa kanila ay magkakaugnay sa dalawang sekta na ito. Bilang karagdagan, ginamit din ni Jian Yuzo ang paghahatid ng kaluluwa sa mga nakaraang taon upang iligtas ang buhay ng maraming tao, kaya maraming tao ang may utang na loob sa prinsesa na ito. This time the 8-door competition, kaakit-akit ang reward, pero sobrang lakas talaga ng kalaban. Sina Zunman at Duiman ay walang sinumang makakapasok sa finals ng tuloy-tuloy, at hindi man lang sila kwalipikadong maglaro. Handa silang gumamit ng dalawang lugar para bayaran ang pabor, at para paikliin din ang distansya sa Diyos ng Espada. Elder Do, Elder Chang, itong dalawa ay sina Patriarch Tianko at Young Master Jihantian, mangyaring tumulong sa pagpaparehistro. Si Su Qingzhou ay natural na tumayo at sinimulan ng handover. Nakilala ko sa unang pagkakataon, isang maliit na espesyal na produkto, mangyaring tanggapin ito. Si Su Qingzhou ay naglabas ng 2 space ring, at naglagay ng ilang crystal ore at mga espiritual na table task sa mga ito. Tumanggi ang dalawang matanda noong una, ngunit hindi nagtagal ay tinanggap ito ng nakangiti. Kumunot ang noo ni Yefan, asawa, bakit may binibigay ka sa kanila? Ang pagpapagawa sa akin ay pagpapala nila. Maliit na bagay lang, gusto mong tumakbo ang kabayo, at ang kabayo ay hindi kumain ng damo. Paano ito magiging napakasimple? Napabuntong hininga si Su Qingzhou, kung tutuusin, hindi tayo kasing galing ni Hongmeng. Kailangang manalo sa ilang tao hanggat maaari. Mapait na ngumiti si Yefan, asawa, hindi ko pa nasasabi sa iyo, ngunit ako ay. Sabi ni Yefan. Sa kanyang mga labi, ang figure ng binata sa labas ay ngayon lang lumitaw sa kanyang isip. Ano ka ba? Tanong ni Su Qingzhou. Saglit na nag-isip si Yefan, pagkatapos ay nagsabi, isa na akong sikat sa mundo na Sword God, gagawin ng mga taong ito ang kanilang makakaya upang makita ang aking mukha. Bagamat hindi niya inisip na magkakaroon ng anumang problema, naramdaman ni Yefan iyon, kung sakali, itago pa rin ito ng sikreto. Hindi alam ng lahat na ang Patron Saint ay napalitan na, at maraming foxtails ang malalantad. Hindi sa hindi niya mapagkakatiwalaan si Su Qingzhou, ngunit mahirap para sa isang babae na itago ang kanyang lihim ng 100%. Tingnan mo, hanggat nandyan pa si Lu, maaari lang tayong maging magalang pagkatapos ng lahat, at nariyan din ang iyong lolo na hindi nakikilala sa pagitan ng mabuti at masama. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Ngumiti si Yefan at may sasabihin sana, ngunit biglang nakakita ng pamilyar na figure. Xiao Ru. Isang maliit na babae na nakasuot ng pulang damit at pulang sapatos na may cotbangs ang pinalibutan ng ilang miyembro ng Phoenix Clan. Ang babae ay mukhang nag-aatubili at nagpout, si Xiao Ru iyon. Little Yefan. Tuwang-tuwa si Xiao Ru nang makita niya si Yefan at ang iba pa, at nagmamadaling tumakbo, hindi pinapansin ang isang grupo ng mga tao mula sa Phoenix Clan. Nandito ka ba talaga? Ancestor Xiao Ru. Nandito ka ba talaga para lumahok sa kompetisyon? Tuwang-tuwa rin si Xiao Ziner. Ancestor, bakit bigla kang nawala last time? Nag-aalala kami ng kapatid ko. Medyo basa ang mga mata ni Du Yuner. Kahit na hindi ko alam kung ilang henerasyon na ang lumipas, ito talaga ang kanilang ninuno. Tuwang-tuwa rin si Ling Yue at iba pang mga babae, tutal tinulungan din sila ni Xiao Ru sa Hongwang. Lahat ng kasalanan na si Yewuya, tumatakbo sa paligid, hindi ko siya mahanap, kaya pumunta ako dito, galit na sabi ni Xiao Ru. Ngumiti si Yefan at sinabing, kung naghahanap ka ng isang matandang foodie, hindi mo na kailangang lumahok sa kompetisyon, alam ko kung nasaan siya. Talaga. Lumiwanag ang mukha ni Xiao Ru. Nang hindi na hinintay na magsalita pa si Yefan, isang babaeng matalas ang mukha na may matingkad na makeup ang tumalon mula sa likuran, at marahas niyang sinaway. Matapang. Ito ang ayos ng mga ninuno ni Wang. Paano kayo makialam ng grupo ng mga ligaw na tao? Kabanata 3664 na nakalimutan kong sabihin sa akin. Maraming matatanda ng angka ng Phoenix na umalis sa pinto, ang lahat ay nagpakita ng paghamak sa kanilang mga mukha. May naisip din si Xiao Ru at bumantong hininga, Little Yefan, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito, na si Xiao Wang ay talagang makapangyarihan. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, huwag kang mag-alala, wala siyang pakialam, ayaw mo. Walang makakapilit sa iyo. Oh. Sabi ni Xiao Ru na may naantig na mga mata, Little Yefan, napakabait mo sa akin, tinanggap ko ang pag-ibig na ito, ngunit kung tutuusin, nabibilang ako sa iyong mga ninuno, at hindi ako makakaasa sa iyo. Mag-ingat ka.
Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nagpapasalamat ka ba sa akin o pinapagalitan mo ako? Hindi ito tungkol sa pag-aalaga sa akin, ito ay mga walang kwentang bagay. Walang hiya, ikaw ang mabagsik na Emperor Sword, tama. Huwag mong lituhin ang mga tao dito, Hongmeng ay hindi ikaw ay ligaw, ikaw ay wala dito. Ako ay direktang inapo ng ninuno na si Wang, ang elder ng Lyman Xiao Hongyi, kung manggahas kayong gumawa ng gulo ng walang autorisasyon, magsusumbong ako sa ninuno na si Wang, at mamamatay kayong lahat. Ang nakatutok na mukha na nakatatandang si Xiao Hongyi ay mapanlate na sabi. Biglang lumitaw ang itim na anino sa tabi ni Xiao Hongyi, biglang bumaril si Ye Duxing, at isang kutsilyo ang inilagay sa kanyang lalamunan. Ang mga matatanda ng Lyman ay natakot, at si Xiao Hongyi ay mas walang ekspresyon. Sa waiting hall para sa pagpaparehistro, isang grupo ng mga monghe na dumaan ang nagulat din. Ang madilim na Gates Lonely. Yung perverted killer. Bakit siya nandito? Narinig ko na siya ay sumilong sa ilang, ngunit ito ay totoo. Ang ilang mga taong nakakakilala sa kanya ay tumawag sa kanyang pangalan, at biglang nakaramdam ng mas nakakatakot at nakakatakot. Malungkot sa gabi. Kung maglakas loob kang hawakan ang kalahati ng aking buhok, hindi ka pakakawalan ni Ancestor Wang. Inakala ni Xiao Hongyi na suportado siya ng numero 1 eksperto ng Phoenix Clan, ngunit lubos siyang kumpiyansa. Sword God, napakaingay ng babaeng ito, kaya ba niyang patayin? Mukhang naiinip si Ye Duxing. Nais lang ni Ye Fan na sabihin ng isang bagay na casual, ngunit pagkatapos na tingnan ang hindi nasisiyahang mga mata ni Su Qingzhou sa tabi niya, ang tanging nasabi niya ay, sandali. Agad na pinasok ni Ye Fan si Yan Tianjia, at pagkaraan ng ilang sandali, dalawang dilag na pula at asul ang sumunod sa kanila palabas. Ang magandang babae sa pulang damit ay mabango at kaakit-akit, at ang batang babae sa berdeng kamiseta ay matangkad at kaaya-aya, maganda at masarap, at malamig na parang hamog na nagyelo. Nang makita ni Su Qingzhou at ng iba pang mga anak na babae ang mag-inang ito, lahat sila ay nagkaroon ng masamang premonition. Kung paano natagpuan ni Ye Fan ang dalawang babaeng ito, hindi ito nakakagulat sa kanila. Nang makita ang magandang babaeng ito, si Xiao Hongyi at ang iba pa ay parehong nagulat at natuwa. Ancestor Wang. Ancestor, bakit ka nandito? Nagkaroon ng sensasyon sa bulwagan. Xiao Wang. Oh my God. Ang number 1 female cultivator talaga sa Hongmeng. Ito ba ang asawa ng demonyong emperador, si Su Zoko? Si Ye Fan ay walang magawa. Oo naman, sa Hongmeng, ang impluensya ni Xiao Wang ay mas malakas kaysa sa kanyang espada. Ang Diyos ay mas malaki. Nang hindi aktwal na nakikita ito ng sarili nilang mga mata, iniisip ng karamihan na ang Emperor Sword ay hindi makakatulong sa mga nangungunang master na ito ng Hongmeng. Si Xiao Hongyi ay nasa sabik na may halong pagmamataas. Ancestor Wang, ang gabing ito lamang ay walang galang sa iyo, at hayagang inatake ang aming nakatatandang Lyman, mangyaring tawagan ang mga shot. Basag. Sa pag-asa, isang sampal sa mukha ang nagpatahimik sa eksena. Ang mukha ni Xiao Wang ay kasing lamig ng yelo, at ang mukha ni Xiao Hongyi ay agad na natanim, at may lumabas ng ngipin. Kalimutan mo. Ancestor Wang. Si Xiao Hongyi ay parang multo, ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Bitik. Muling sinampal ni Xiao Wang, na naging sanhi ng pagsusuka ni Xiao Hongyi ng dugo at pagkahulog sa lupa. Kowtow sa Sword God at aminin mo ang iyong kasalanan. Kung hindi, ipapapatay ka ng ninunong ito ngayon. Mukhang malungkot si Xiao Wang. Pagkarinig nito, may mga buntong hininga mula sa pinangyarihan. Lahat ay tumingin kay Ye Fan nang hindi kapani-paniwalang tingin. Ang mabangis na imperial na espadang ito ay talagang ginawang napakagalang ni Xiao Wang. Kahit nasa halaga ng pagkatalo sa mga inapo ng mga direktang inapo, kailangan mong humingi ng kapatawaran sa Emperor Sword. Sa loob ng ilang panahon, nagsimula ang lahat na magpadala ng tunog upang muling suriin ang katayuan ng Sword God. Ang nangyari dito ay mabilis na kumalat mula sa arena. Kinusot din ni Xiao Ruo ang kanyang malalaking mata, labis na nagulat, nang tumingin sa mga mata ni Ye Fan, siya ay nag-isip. Ancestor, bakit mo gustong tumulong sa isang ganid? Tumahimik ka. Mahigpit na sinaway ni Xiao Wang, mabagsik at ganid, isang ganid. Huwag kalimutan na ang asawa ng aking ninuno ay isang halimaw. Si Emperor Jane ay tahimik. Mula bata pa ako, determinado ang aking ninuno na pag-isahin ang lahat ng lahi sa mundo at ituring silang pantay-pantay. Kahit magkaiba ang lahi ng demonyo, hinding-hindi ito hahamakin ng ninuno. Pareho silang lahi ng tao, kaya paano sila makikipagkompetensya sa isa't isa? Pagkakaiba. Ikaw ay inaangkin ng mga inapo ng ninunong ito, ngunit inaangkin mo na ikaw ay nakatataas, at gusto mo pa ring hiramin ang katanyagan ng ninunong ito upang aibuli ang mahihina. Wala sa akin ang makikitid na pag-iisip, mabangis na inapo ng iyong mga ninuno. Kutaw at aminin mo ang iyong pagkakamali, mula ngayon, si Hugh ay lilito sa harap ng ninunong ito. Nang marinig ang mga salitang ito, maraming tao sa paligid niya ang tumanggo bilang paghanga at pinuri siya. Si Xiao Hongyi at ang iba ay nanginginig at nakaramdam ng hiya. Ancestor, nagkamali kami. Panginoong Sword God, patawarin mo sana ako. Palayain mo na ang kontrabida.
Napaluha si Xiao Hongyi. Tumalikod si Xiao Wang, at pagkatapos ay sinabi na may mukha ng pagsisi sa sarili, Tito, mahina akong disiplina, nahihiya ako ngayon. Tito, si Su Qingzhou ay hindi maipaliwanag, at ang mga babae ay tumingin kay Ye Fan ng kakaiba. Tumingin si Ye Fan kay Xiao Wang, na napakaseryoso sa sandaling ito, at nakaramdam ng paghanga sa kanyang puso. Master. Kilalanin ang isang master. May something itong hipag. Ngumisi si Jian Yuzo, halatang nakikita ang asensya ng matandang babae na ito. Ito ay isang maliit na bagay, gayon paman, ang kompetisyon ni Xiao Ruo ay kakanselahin, sabi ni Ye Fan. Okay, makinig ka kay Uncle. Tumalikod si Xiao Wang at nakangiting sinabi kay Xiao Ruo, Roar, itong kompetisyon, hindi mo na kailangan. Hindi. Biglang tumanggi si Xiao Ruo. Natigilan si Ye Fan, ano ang ibig mong sabihin? Naging crescents ang mga mata ni Xiao Ruo na nakangiti, Little Ye Fan, alam kong gusto mong tulungan ang ninuno na ito. Pero gusto kong hanapin si Ye Wuya, dahil iniisip ko ang sarili ko, kaya kailangan kong magsumikap para mahanap siya. Kung alam niya na umaasa ako sa iyo para mahanap siya, wala nang saysay. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, matandang foodie, kahit na si Xiao Ruo ay mukhang isang batang babae, gusto niya ang iyong puso, ay talagang hindi malilimutan. Sa pananaw ni Xiao Ruo, sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap ng may katapatan may papalitan ang pagsang-ayon ni Ye Wuya. Ang kanyang mga damdamin ay hindi masyadong mura at casual. Naawa si Ye Fan kay Xiao Ruo, hindi banggitin ng mga babaeng nakapaligid sa kanya, ang mga mata ni Du Yuner ay namumula. Mabuting babae talaga si Ruer, sabi ni Xiao Wang na may magiliw ng ngiti. Hey, hindi napigilan ni Jian Yuzo na mapangiti, nakakadiri. Walang pakialam si Xiao Wang, tumalikod at ngumiti, napakagaling din ng anak ko. Brother Ye Fan, ang kapatid na ito ay isang court costume drama actor. Ito ba? Lumapit si Shi Lanyu at bamulong. Nakatatandang kapatid na babae. Nakangiting sinabi ni Xiao Wang, ang batang kapatid na ito ay maganda, at ang kanyang pananalita ay talagang maganda. Si Shi Lanyu ay medyo napahiya sa papuri, at matamis na ngumiti kay Xiao Wang. Kahit na nakita ng mga babae si Xiao Wang sa unang pagkakataon, lubos silang humanga sa kanyang pagganap. Mukhang makatuwirang tao din si Hongmeng, nakangiting sabi ni Wu Yeju. Kung tutusin, siya ang ina ni Miss Jian Yuzo, sabi ni Ning Zimo. Sandaling hindi nakaimik si Jian Yuzo, gustong sabihin na niloko sila, ngunit sa ganoong eksena, tila may mali ang kanyang anak. Ang isang ito ay dapat na nakababatang kapatid na lalaki at babae ni Qingzhou, tama ba? Ang mga mata ni Xiao Wang ay isa-isang dumampi sa mga mukha ng mga babae, at sa wakas ay nakipagkamay kay Su Qingzhou ng napakabait. Marami na akong narinig na mga kamangha-manghang bagay tungkol sa iyo. Nagpakasal si Uncle sa isang mabuting babae na tulad mo. Ito ay talagang isang pagpapala na nalinang sa ilang buhay. Matapos bahagyang sumimangot si Su Qingzhou, inalis niya ang kamay ni Xiao Wang, at pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan na may kalahating ngiti. Asawa, may sasabihin ka ba na nakalimutan mong sabihin sa akin? Kabanata 3665 Live. Nakahanda na si Ye Fan, at agad na ipinakilala siya ng maayos, ito ang asawa at anak na babae ni Brother Yao Huang, at dapat ay alam mo na ang tungkol dito. Bagamat narinig ko ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Medyo nagulat ako. Pansamantalang binitawan ni Su Qingzhou ang lalaki at pumalit. Nagmamadaling iniba ni Ye Fan ang usapan at sinabing, Sister-in-law, Miss Yuzu, mayroon ka bang paraan para makontak si Ayo? Wala pang balita si Ayo. Ngunit ilang beses kung sinubukang kontakan, ngunit wala pa ring tugon mula kay Ayo. Natatakot ako na may nangyari, nginisya ni Ye Duxing. Hindi, si Prinsesa Yuzu ay nag-set up ng isang soul chain sa AU, at kung ang kaluluwa ng demonyo ay talagang mawawala, tiyak na mararamdaman niya ito, sabi ni Wu Jiao. Tumango si Jian Yuzo, kung patay na si AU, tiyak kong malalaman na maaaring may problema siya. Huwag mag-alala, ang lakas ni AU, ang mga pumatay kay Jiu Shang Tiaingong, ay maaaring hindi siya matulungan. Umalma si Xiao Wang, at pagkatapos ay ngumiti ng mapagbigay, lahat, may ilang oras pa bago magsimula ang malaking kompetisyon. Dadalhin ko ang lahat sa Tianfeng Pavilion, maupo muna, tingnang mabuti ang hangin at hugasan ang alikabok, at hintayin ang malaking kompetisyon. Tinanggap namin ang gusto ng aking hipag, ngunit ito ay isang lugar ng panauhin, kaya hindi tayo dapat maghiwalay. Kung tutusin, ito ay mas mabilis kaysa sa pagguhit ng lot, magalang na pagtanggi ni Su Qingzhou. Magkapatid, mali ang pagkakaintindi mo, ang Tianfeng Pavilion ay wala sa labas, nasa loob lang ng venue, ito ay isang magandang lugar para panuurin ang laro, nakangiting paliwanag ni Xiao Wang. Ibig sabihin may VIP seats. Yung may private box ba? Nagtataka na tanong ni Shi Lanyo. Iyon ay isang independenteng lumulutang na pribadong silid na inayos ni Hongmeng para sa ilang nangungunang powerhouse, hindi hihigit sa 10. Si Old Ancestor Wang, bilang isa sa pinakamalakas sa Hongmeng, natural na mayroon nito. Muling tumayo si Xiao Hongyi sa oras na ito at buong pagmamalaki na nagpaliwanag.
Kung tutuusin, kung si Ancestor Wang ang lalabas sa general stand, sino pa rin ang may pusong panuurin ang malaking kompetisyon sa entablado? Little Sister Chingzo, kayo ang mga bisita, kaya bigyan ng pagkakataon ng iyong hipag na tamasahin ang pagkakaibigan ng landlord ng kaunti. Mahina at same time na sabi ni Xiao Wang. Ate, Terena, napakabait nitong hipag. Oo, asawa ito ng demonyong emperador, sa kanya. Si Shilanyu at Wu Yesho ay natural na gustong-gusto ang ganitong uri ng lugar, na parang parehong naglalakbay. Sige, guguluhin ko ang aking hipag. Walang pagpipilian si Su Qingzhou kundi sumang-ayon. Biglang sinabi ni Jian Yuzo, pupunta ako sa iyo, hahanapin ko si Au. Yuzo, lalabas ka mag-isa ngayon, nag-aalala si nanay. Kumunot ang noo ni Xiao Wang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Matagal na akong nasaan man, at walang nangyari. Dapat ikaw pa rin ang may-ari. Alam mo ba kung nasaan si Au? Naghahanap ng karayom sa isang dayami. Kailangan kong pumunta at tingnan. Si Jian Yuzo ay hindi mapakali, si Au, na aking magkasama, ay parang tunay na kapatid sa kanya. Nang makita ito, sinabi ni Ye Fan, pagkatapos ay pumunta sa Tianfeng Pavilion, at sasamahan ko si Miss Yuzo upang hanapin si Au. Wala itong kinalaman sa iyo, ang tatay mo ang humiling sa akin na alagaan ito, ngumiti ng masama si Ye Fan, kung saan, dapat mo talaga akong tawaging tiyuhin, ang aking mabuting pamangkin. Si Jian Yuzo ay hindi nagkaimik at ngumuso, hindi sumasang-ayon. Pupunta rin ako, sabi ni Xiao Wang na may same time na ekspresyon, si Yuzo ang aking buhay, at ako, ang ina, ay dapat sumunod. Red Wing, dalhin ang mga kilalang bisitang ito sa Tianfeng Pavilion at pakitunguhan sila ng may pinakamataas na kagandahang loob. Kung mayroon pang biglaan, huwag sisihin ang ninunong ito sa pagiging walang awa. Desididong ibinigay ni Xiao Wang ang utos. Oo, lahat, mangyaring sumama sa akin. Si Xiao Hongyi ay hindi nang ahas na gumawa ng gulo, kaya magalang siyang pinamunuan ng daan. Bagamat si Su Qingzhou ay hindi masyadong masaya sa kanyang puso, sa ngayon, ang 8-door competition ay talagang mas mahalaga, at maaari lamang niyang kunin ang lahat at pansamantalang humiwalay kay Ye Fan. Wu Jiao, Ye Duxing, matalino kayo, iulat sa akin ang anumang abnormalidad sa tamang oras, bili ni Ye Fan sa pamamagitan ng voice transmission. Itinuon ni Wu ang kanyang ulo, tumingin ng mabuti kay Xiao Wang, at sumagot, Panginoong Sword God, mag-ingat kay Xiao Wang, huwag kang pababayaan. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Fan, bakit sinabi sa kanya ng lahat na mag-ingat kay Xiao Wang. Hindi ba ang hipag na ito? Ano ang silbi? Hindi niya naisip na may mali. Bagamat si Jian Yuzo ay puno ng pag-aatubili, hindi siya makatanggi, kaya maaari lamang niyang umalis sa venue kasama sina Ye Fan at Xiao Wang. Saan tayo pupunta ngayon? Fenghua Courtyard. Ano ang lugar na iyon? Nagtataka si Ye Fan. Dating palasyo iyon ng asawa ko, at ngayon ay walang ginagawa, paliwanag ni Xiao Wang. Madalas pumunta doon si Au para mamiss ang kanyang ama, gusto ko munang pumunta doon para makita, sabi ni Jian Yuzo. Tumango si Ye Fan, at pagkatapos magtanong tungkol sa tinatayang lokasyon, direkta niyang itel import ang mag-ina. Nang makitang ginawa ni Ye Fan ang Dragon Shadow Fragmentation, nagliwanag ang mga mata ni Xiao Wang. Uncle, ang kapangyarihan ng bloodline ng iyong banal na dragon ay napakalakas. Bilang karagdagan, nasa tabi mo ang sword intent ng emperador. Kung gusto mong sundan si Feng Jishao, may kapangyarihan kang lumaban. Ngumiti si Ye Fan at hindi masyadong nagsalita. Ano? Hindi alam ni Xiao Wang at ng iba pa na sila na ang patron saint. Feng Jishao. Kung kaya niyang maging kalaban, paano siya magiging patron? Ang Fenghua Biyuan, isang palasyo na may magandang kapaligiran, ay matatagpuan sa isang planeta na may maraming gintong puno ng maple. Sa gitna ng palasyo, may nakatayong estatwa, ito ay si Jane Zizai. Gayunpaman, kumpara kay Jian Zizai sa Juyuan, ang estatwa na ito ay mas kabayanihan at nangingibabaw, maliwanag na nagpapakita ng kamahalan at sadyang humawak sa hangin ng isang emperador. Ayo. Laking gulat ni Ye Fan, pagdating niya rito, nahanap niya talaga si Ayo. Gayunpaman, nang makita niya ang hitsura ni Ayo sa oras na ito, naramdaman lamang ni Ye Fan na sumabog ang kanyang anit at sumikip ang kanyang utak. Si Jian Yuzo ay umiiyak na at tumatakbo patungo sa rebulto. Sa harap ng eskultura ng demonyong emperador, ang ilang mga pagpupugay ay nag-ambala sa lupa. Sa harap ng mesa ng pag-aalay, isang duguan at may galos na ulo ang idiniin sa insenso. Matapos ang brutal na pagpugot ng ulo ni Au, hinukay niya ang isang pares ng mga mata ng apoy at itinanim ito sa loob. Naisip agad ito ni Ye Fan. Noon, ang Goblin Forest ay ginawang isang nakapaso na Huang Jiangyo. Ito si Jiu Shang Tia Ingong, isang hubad na pagbabalik. Ayo, Wu, wag kang mamatay. Wag kang mamatay. Walang pakialam si Jian Yuzo sa dugo at abo ng incenso burner. Pagkatapos ng lahat, ang He Huajiao ay isang angkan ng demonyo, at ang sigla nito ay matibay. Si Au ay may mataas na antas ng paglilinang, at pagkatapos na maalis, mayroon na lamang isang ulo na natitira,
at siya ay nagtatagal pa rin, na nag-iiwan ng isang tipak ng kaluluwa ng demonyo. Ngunit malinaw naman, ito rin ay sinag ng buhay na iniwan ng kabilang partido, para lang dahan-daang maghintay si Ayu sa kamatayan at magdusa ng pahirap. Miss. Gumalaw ang maputlang labi ni Ayu, ngunit sa totoo lang ay hindi na siya makagawa ng ingay, dahil nawala ang kanyang vocal cords, puro labi lang ang pagsasalita niya. Mabuhay. Ang mga guwang na mata ni Ayu ay tila naghahatid ng walang katapusang malalim na nostalgia. Nag-aatubili siyang umalis, at nag-aatubili siyang iwan si Jian Yuzo ng mag-isa, ngunit pagod na siya. Sa oras na ito, isang cyan light array ang kumikislap sa lupa. Kabanata 3666 na maliwanag at malinis. Si Yefan ay likas na naisip na siya ay umiiwas, ngunit nalaman na ito ay talagang isang bilog ng komunikasyon. Isang mapanukso at pabirong boses ang pumasok sa tenga ng tatlo. Hayaan mo akong hulaan. Ang unang taong nakahanap ng ulong ito at nakahanap ng ulong ito ay si Jian Yuzo, tama ba? Munting puta, mayroon bang iba't ibang isda mula sa ligaw sa paligid mo? Hoy, paano na, gusto mo pa ba itong regalo? Isang kulang-kulang, tumatakbo sa paligid upang sabihin ang totoo, talagang iniisip na wala akong kasama sa Jiuxiang Tiaingong. Pinapatay mo ang aming mga tao, at pinapatay din namin ang sa iyo, ito ay patas. Ang 8th grade competition ang una, at ang 9 Heavens Palace ay tiyak na mananalo. Kung maglakas loob kang hadlangan itong muli, ang kapalaran ng asong ito ang magiging kapalaran ninyong lahat. Agad na nakilala ni Yefan ang nakakatakot na boses, at ito ay ang hangin ay sumasalubong sa langit. Panalo sa hari o pagtalo sa tulisan, pagpatay sa kapwa-tao, wala talagang masabi. Magkaiba lang ang mga panimulang punto, ang isa ay upang matugunan ang mga makasariling pagnanasa, ang isa naman ay ang magligtas ng daan-daang milyong buhay, ito ay ibang usapin. Galit talaga ang anak na ito. Pinunasan ni Xiao Wang ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang malungkot na mukha at sinabing, Yuzo, huwag kang mag-alala, itataguyod ng aking ina ang hustisya para sa iyo. Talagang ipaghihiganti ko si Ayu. Niyakap ni Jian Yuzo si Ayu, na may mapupulang mga mata, ang mukha ay puno ng hangarin na pumatay. Kung narito ang ama, si Feng Jixiao at ang kanyang anak, gaano sila ka-arrogant. Isinakripisyo ni Itay ang kanyang sarili para sa kapakanan ng lahat ng nilalang, ngunit paanong lahat ng nilalang ay magpapasalamat sa kanya. Napakunot ang noo ni Yefan, iniisip ang grupo sa ilalim ni Juyuan na tinuturing ang kamatayan bilang tahanan ang mga matatandang kapatid ay magkahalong damdamin din. Ms. Yuzo, hindi pa ganap na nawawala ang demonyong kaluluwa ni Ayo. Protektahan mo muna siya at tingnan kung maliligtas ito. Nang marinig ito, biglang itinaas ni Jian Yuzo ang kanyang ulo, ano ang sinabi mo? May natitirang kaluluwa na lang si Ayu, kaya may kaligtasan pa. Isa siyang soul witch, at alam niya ang kaluluwa. Walang halaga ng pinsala ang maaaring isave mula sa naturang pinsala. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang maaaring lumikha ng isang bagay mula sa wala. Kapag ang kaluluwa ay nakakalat, ito ay wala na. Mahirap sabihin ng isang kumpletong paggaling, ngunit mayroon pa ring pag-asa. Sabi ni Yefan, nagpakawala ng puwersa ng espasyo para siliwan ang ulo at natitirang kaluluwa ni Ayu. Kung talagang nauunawaan niya ang kapangyarihan ng lumikha, hindi magiging mahirap ang muling pagkabuhay. Bagamat imposibleng maunawaan ngayon, hanggat sinusubukan mong i-seal ito, dapat may pagkakataon na mabuhay muli sa oras. Siyempre, may posibilidad pa rin sa ngayon, balak ni Yefan na subukan ito. Yan Tianring, dinala ni Yefan ang kanyang mag-ina sa World Tree na magkasama. Nakita na ng mag-ina ang World Tree dati, at marami rin silang nararamdaman para sa espesyal na punong ito. Kung tutuusin, ito ang mga magulang ni Jane Zizai, at natural na sila rin ang mga nakatatanda sa kanila. Bago umalis si Zizai, nag-iwan siya ng sanga ng World Tree para sa akin, pero hindi ko inaasahan na pagkatapos mong dumating tito, pinakita mo sa akin ang totoong World Tree. Kinuha ni Xiao Wang ang sanga at may damdaming nagsabi, talagang may kapalaran ako sa World Tree. Yung dalawa. Ang mga lalaki ay malapit na nauugnay sa World Tree. Nakakamangha, parang nakatadhana. Sinulyapan ni Yefan ang sanga ng sangay ni Xiao Wang at napakalinis ng pakiramdam. Hindi ko alam kung paano ito pinakintab ni Xiao Wang, dapat ay nag-effort ito ng husto. Sword God, bakit mo kami dinala sa World Tree? Baka kaya ng World Tree na buhayin si Ayu. Si Jian Yuzo ay lubhang nababalisa, at si Xiao Wang ay medyo curious din. Si Yefan ay bastos, tumahimik, at nagsimulang makipag-chat sa World Tree. Master Shu, nandito na naman ako. Ang ampo ng iyong anak na si Jian Zizai, si Ayu, ay inalis ng hamak. Alam kong mayroon kang dakilang kapangyarihan, Lord Shu. Ang batang ito ay bahagi ng iyong pamilya, bakit hindi mo gawin ito? Hindi para sa akin. Mukha, walang kwenta ang mukha ko, pero buhay demonyo, apo mo. Napatulala ang mag-ina, ito ba ang paraan ni Yefan? Natuyo ang bibig ni Yefan, at susulat na sana siya ng mapait na drama para kay Ayu, ngunit hindi pa rin tumugon ang World Tree. Paano matatawag ni tatay na kapatid ang taong iyon?
Mahinang ipinikit ni Jian Yuzo ang kanyang mga mata at umiling. Ang iyong tiyuhin ay mainit ang puso, paano mo nasasabi iyan? Sabi ni Xiao Wang. Biglang sumulpot si Bai Chenluo sa likod nila. Dumating din si Bai Chenluo para tingnan, at nalaman niyang walang kwenta ang sinasabi ni Ye Fan, kaya hindi na siya nakarinig. Ye Fan, bakit hindi ko subukan? Kung naniniwala ka sa akin. Natigilan si Ye Fan at tumalikod, Chenluo, ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay may mas mabuting relasyon ka kay Lord Shu? Ano? Oo. Naisip ko lang na baka may paraan para mabuhay muli si Ayu. Kinagat ni Bai Chenluo ang labi ni Hua at sinabing, bagaman hindi ako maglakas loob na sabihin, 100% gumaling, ngunit ngayon ang patay na kabayo ay isang buhay na doktor ng kabayo. Tumingin si Ye Fan kay Jian Yuzo, pamangkin, paano kung? Ang gulo Miss Bai. Nakipag-usap din si Jian Yuzo kay Bai Chenluo, at alam niya na ang mga babae ay hindi magsasalita ng walang kaparirikan. Agad na ibinaon ni Bai Chenluo ang ulo ni Ayu sa lupa sa harap ng World Tree. Naka-cross-leg siya sa harap niya, huminga ng malalim, at nagsimulang pakilyusan ang kapangyarihan ng simula. Natagpuan ni Ye Fan na si Bai Chenluo ay mahusay na nakakolekta ng kapangyarihan ng World Tree gamit ang paraan na itinuro niya sa kanya. Ano? Nagulat si Ye Fan. Hindi niya ito napansin kamakailan, ngunit si Bai Chenluo ay gumawa ng maraming pagunlad. Tila narinig ng World Tree ang tawag, at nagsimulang tipunin ang kapangyarihan ng simula ng puno sa katawan ni Bai Chenluo. Itinurok ni Bai Chenluo ang primordial force na ito na puno ng sigla sa lupa. Isang magandang eksena ang lumitaw. Ang ulo ni Ayu ay sumambulat sa lupa, na parang nagugat at umusbong, isang maliit na hugis tao na puno ng mundo, na unti-unting lumalaki. Hindi nagtagal, lumitaw si Ayu na may kahoy na katawan. Ayo! Nanginginig na sigaw ni Jian Yuzo. Dahan-daang binuksan ni Ayu ang kanyang mga mata na may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Miss! Ako! Bakit ako nandito? Ginalaw nito ang kanyang mga kamay at paa, at may ilang nasa ilalim ng kanyang mga paa, na hinugot mula sa lupa. Ako, anong problema? Walang pakialam si Jian Yuzo, tuwang-tuwa siyang tumakbo, at niyakap si Ayu. Miss, bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Bakit hindi ko maalala? Tila, nawala ang ilang alaala ni Ayu dahil sa hindi pagkakumpleto ng multo, ngunit naalala pa rin ito ang pinakamahalagang tao. Matapos tingnang mabuti ni Ye Fan, nagulat siya, isang katawan na gawa sa World Tree. Ang katawan na ito, kahit na hindi siya nag-practice, ay malamang na napakahirap mamatay. Totoong marami pa ring hindi kilalang mga impluensya, ngunit gayon pa man ay talagang buhay si Ayu. Chenluo, kailan mo natutunan ang trick na ito? Nagtataka si Ye Fan. Sina Xiao Wang at Jian Yuzo ay tumingin din sa babae na hindi makapaniwala, talagang minamaliit nila ito. Pinunasan ni Bai Chenluo ang kanyang pawis, medyo pagod ang kanyang mukha, at ngumiti siya. Sa totoo lang, salamat sa isang dahon na blindfold, ng mga nauna sa demonyong emperador, naging mas madali para sa akin na linangin ang kapangyarihan ng simula. Kamakailan, nagkaroon ng tagumpay sa cultivation. Kung may iligtas mo si Ayu, maaari itong ituring bilang pagbabalik sa Senior Demon Emperor. Nang makita ni Jian Zizai ang kahirapan ni Bai Chenluo sa cultivation, ginamit niya ang mahiwagang kapangyarihan ng One Leaf Obstructs the Eyes para tulungan siyang hadlangan ang maraming kaguluhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ganoong kamay, nailigtas niya ang kanyang ampon na si Ayu. Magtanim ng mabuting dahilan, umani ng magagandang resulta. Salamat, Miss Bai. Si Jian Yuzo ay nagpakita ng isang pambihirang maliwanag ng ngiti. Ito rin ang pinagkakatiwalaan mo, dapat. Namula ang mukha ni Bai Chenluo, at masaya siyang tumulong. Anak, gusto ko ring pasalamatan ang aking tiyuhin. Kung hindi dahil sa pag-iisip ng aking tiyuhin, mas maagang nawala ang kanyang kaluluwa, mabilis na sabi ni Xiao Wang. Nag-aatubili na sumulyap si Jian Yuzo kay Ye Fan, ang iyong mabuting tiyuhin, salamat. Walang pakialam si Ye Fan, hahamasayang sinabi, okay, niresolve na ang bagay na ito, bumalik muna tayo sa Tianchen Island. Pagkaalis ni Yan Tianjia, pumunta ulit silang tatlo sa Great Martial Arts Arena. Papasok pa lang ako sa pinto, narinig ko ang isang magandang boses ng babae, sumisigaw ng malakas mula sa likuran. Ancestor Wang. Sumimangot si Ye Fan at lumingon sa likod, ngunit nabigla siya sa labanan ng mga tao na nagmumula sa likuran. Kabanata 3667 Don't get me wrong. Nakita ko ang dalawang malaking dragon horse spirit na hayop, na kinakaladkad ang isang malaking karwahe. Sa karwahe, sa ilalim ng magarbong takip ng payong, ay isang malaking kama, na may pulang gasa na sumasayaw dito, at ang amoy ng seed powder ay maaamoy mula sa ilang daang metro ang layo. Hinugot ang insenso na sasakyan na ito, na isang malaking kama lang sa bahay ng isang tao. Ang pinakamasama ay, sa gitna ng malaking kama, nakatayo ang isang itim na straight na mahabang buhok na batang babae na nakasuot ng isang sexy na palda ng gauze. Ang batang babae ay may napakarilag na pampaganda at isang mapagmataas na figure. Wala siyang pakialam, at maraming mga tingin sa paligid niya.
Sa tabi niya, may apat na walang sando, malalakas at makisig na lalaking alagang hayop na nakahiga sa magkabilang gilid niya ng mapang-akit. Tulad ng mga bituin at buwan, tretuhin ang babaeng ito bilang isang reyna. Aling pamilya ba ito? Napaka-flamboyant. Sok-sok. Immoral. Ang pangit tingnan. Nasaan ang halimaw? Ito ang solemna at sagradong lugar ng Bamondobi, kaya huwag kang umalis agad. Ang ilang mga tao ay nanood ng isang magandang palabas, habang ang iba ay medyo nandidiri at pinagalitan sa kalye. Baliw ka. Agad na pinutol ng katabi niya ang saway. Ito si Zhou Qiuhan mula sa Zulong clan ng Kunmen. Nandito sila para lumahok sa kompetisyon. Zhou Qiuhan. Siya. Hindi ba siya lalaki? Paglinang ng mga kasanayan sa parehong oras, pagkabaliw, paggawa ng gulo. May mga nagbulungan, ngunit nahulog pa rin ito sa mga tainga ni Ye Fan. Talagang nakita ni Ye Fan na ang taong ito ay mula sa angkan ng Zulong, ngunit siya ay talagang isang lalaki. Hindi niya talaga inaasahan. Ancestor Wang. Tuwang-tuwang lumipad si Zhou Qiuhan, tumalon sa karamihan, at lumapag sa harap ni Xiao Wang. Direkta siyang lumuhod sa harap ni Xiao Wang, ang kanyang mga mata ay pininturahan ng eyeshadow, puno ng paghanga at paghanga. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Qiuhan. Ang magnetic ang boses, mahirap makilala ang lalaki at babae, at puno ito ng alindog. Medyo kinakabahan si Xiao Wang, ngunit ngumiti pa rin siya ng walang pakialam. Qiuhan, may problema ba? Naaalala mo ako? Mahusay. Alam kong nasa puso mo ako. Napaluha si Zhou Qiuhan, napakaganda mo pa rin, hindi ka pa rin nagbabago, nagsumikap akong pumunta dito para makita ka. Talaga, gusto mong sumali sa kompetisyon. Tama, sa pagkakataong ito ay pumatay ako ng 7 tao mula sa Kun sect. Master, para lang makakuha ng pwesto. Walang makakapidyo sa akin na pumunta sa mga ninuno ni Wang. Bakas sa mga mata ni Zhou Qiuhan ang kabaliwan. Lalong tumigas ang mukha ni Xiao Wang, actually hindi naman kailangang ganito, subukan mo lang lahat. Hindi. Para sa iyo. Sulit ang lahat. Nabulunan si Zhou Qiuhan at sinabing, salamat sa payo mo noon, sa wakas nahanap ko na ang totoong bagay. Ang sarili ko. Ancestor Wang, kayo ang aking muling isinilang na mga magulang, ang tanging Diyosa ni Zhou Qiuhan. Nanginginig si Zhou Qiuhan at itinuro ang mga mapang-akit na lalaki sa likod. Tingnan mo, tulad mo, nakikita ko ang mga lalaki bilang mga laruan. Mayroong higit sa 100 mga kasamang lalaki sa aking harem. Tumahimik ka. Bago pa matapos magsalita si Zhou Qiuhan, si Xiao Wang ay nagmamadaling hamarang. Mapaglarong tiningnan ni Ye Fan ang hipag. Paulit-ulit nang inisyon si Jian Yuzo na parang nanunood ng dula. Sa kabaligtaran, maraming mga dumadaan sa paligid niya ay hindi nakatagpo ng kakaiba. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Saway ni Xiao Wang. Ancestor Wang, natigilan si Zhou Qiuhan, at agad na naisip ang isang bagay, at mabilis na sinabi, oo, nagkamali ako. Nakahinga ng maluwag si Xiao Wang, alamin mo lang ang pagkakamali. Nahihiyang umiling si Zhou Qiuhan, napakamangmang ko, paano ko may kukumpara sa iyo ang ganitong bilang ng mga kasamang lalaki? Ang iyong mga kasamang lalaki ay nasa buong Hongmeng. Boom! Lumipad ng daan-daang metro ang layo. Huminga ng malalim si Ye Fan at nagluksa para sa kawawang taong ito. Hipag, hindi ganoon, ito ang iyong tagahanga, o, ito ay isang tagasunod, sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Tito, tumigil ka sa pagtawa, ang batang ito ay nagsasalita ng walang kaparekan, hayaan mo siyang magising. Hinaplos ni Xiao Wang ang kanyang buhok at sinabing may banayad ng ngiti. Huwag kang magpanggap, iniisip mo talaga na si Sword God ay isang tanga, hindi mo nakikita kung ano ang nasa iyong mga buto. Tumawa si Jian Yuzo. Ikaw anak. Paano mo masasabi na ikaw ay isang ina na ganito? Ang mga mata ni Xiao Wang ay nagpakita ng dampi ng kalungkutan at pait. Ako ay isang babae, at upang maprotektahan ka, tiniis ko ang kahihiyan at sinira ang aking reputasyon. Hindi mo ako maintindihan. Ye Fan matapos tumahimik, sinabi niya, ate, ayos lang, naiintindihan ko na hindi maiiwasan ang mga pangangailangan, hindi pa banggitin na may mali sa pag-iwan sa iyo ni Brother Zizai. Isang bagay ang masasabi, kahit na madalas magpalit ng kapareha si Xiao Wang, na sinangayunan din ni Jane Zizi, at matagal na niyang mahulaan. Walang pakialam ang tunay na asawa, syempre walang masyadong pakialam si Ye Fan, puro personal na kalayaan. Gayunpaman, bilang isang anak na babae, maliwanag na kinasusuklaman ni Jian Yuzo ang gayong ina. Uncle. Si Xiao Wang ay tila nakahanap ng isang kaibigan sa dibdib at inihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ni Ye Fan. Si Ye Fan ay abala sa pagtulak sa kanya palayo, hipag, hindi. Talagang. Ngunit bago pa niya ito may tulak, isang mabangis na aura ang nagmula sa tapat. Halos hindi nakadamit, si Zhou Qiuhan, na medyo nahihiya sa pagkasunog, ay biglang tumayo. Tinitigan niya si Ye Fan gamit ang isang pares ng mga mata, na para bang kakainin niya si Ye Fan. Sino ka? How dare you make Ancestor Wang cry? Natahimik si Ye Fan, ano ang naisip ng batang ito? O ng isang babae? Kung gusto ka ni Patriarch Wang, karangalan mo na. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa mundo ang gustong paboran ni Patriarch Wang?
Sinabi ni Zokyuhan na may paninibugho sa kanyang mga mata, bakit ka naglakas loob na itulak si Wang palayo? Old Ancestor Ge. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa at tumingin kay Xiao Wang, ate, marami ka bang admirer sa Hongmeng? Pilit na ngumiti si Xiao Wang at lumingon para tingnan ang mga mata ni Zokyuhan, ngunit iyon ay Storm Thunder. Sa harap ng Sword God, paano ka magsasalita ng walang kaparirikan? Bakit hindi ka umalis dito? Diyos ng Espada. Saglit na nag-isip si Zokyuhan, at sinabi, iyan ba ang mabagsik na Emperor Sword? Paano ka magiging kwalipikadong hayaan kang pababain ang iyong dignidad? Maaari mo ring hintayin akong manalo sa kompetisyon at makapasok sa Hongmeng. Mula ngayon, ako, si Zokyuhan, ay sa iyo na. Hindi na nakatiis si Xiao Wang, at direktang sinabi ang Fire Phoenix Impact. Nang si Zokyuhan ay humarap sa hagupit, hindi siya umiwas, at binugbog hanggang sa hamihip ng itim na usok at gamulong sa lupa. Ancestor Wang, ang buhay ko, ay sa iyo. Umalis ka. Kung sasabihin mo pa, tatanggalin na ng ninuno na ito ang iyong cultivation base ngayon. Malamig na saway ni Xiao Wang. Walang ibang pagpipilian si Zokyuhan kundi saktan si Ye Fan ng may galit. Isang ganid na lalaki, malalaman ni Ancestor Wang sa kalaunan, kung sino ang kanyang kapalaran. Matapos bamulong si Zokyuhan ng boses kay Ye Fan, na sinamahan ng isang grupo ng mga kasamang lalaki, mabilis siyang umatras. Umiling si Ye Fan, hindi galit, ngunit naramdaman niyang nakakaawa ang taong ito. Pagkatapos ng isang maliit na episode, si Xiao Wang ay halatang hindi mapalagay. Habang papunta sa Tianfeng Pavilion, nag-alinlangan si Xiao Wang. Ate, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi na nakayanan ni Ye Fan. Tito, wala akong kinalaman sa kanya. Huwag mo akong intindihin, nagmamadaling paliwanag ni Xiao Wang. Nagkibit balikat si Ye Fan, ano ang hindi ko naiintindihan? Wala itong kinalaman sa akin. Iniyuko ni Xiao Wang ang kanyang ulo ng may hinanakit, kung hindi ito nagustuhan ng aking tiyuhin, handa akong dalhin ang malayo. Para hindi ka mapahiya. Ang hitsura ng isang mali at walang magawang munting manugang ay nagmukhang tuyo sa maraming lalaking magsasaka sa paligid niya. Tuyong dila. Napabuntong hininga si Ye Fan, at talagang naiintindihan niya kung bakit siya pinag-iingat ni Jian Yuzo at Wu Jiao. Sa sandaling ito, napakunot ang noo ni Ye Fan nang may lumapit na grupo ng mga tao. Kabanata 3668 paumanhin ng maaga. Nakasuot ng itim na moire brocade robe, nakakamangha ang gwapong binata. Kasama niya ang isang magandang babae at 3 anak. Hinawakan ni Feng Jishan ang isang manika, at sumunod si Feng Yunyan at ang iba pang pares ng mga bata sa likuran. Maraming tao ang nakilala si Feng Jishan, at nagmamadaling yumuko para salubungin siya, na tinawag siyang Master of the Palace, at Master Jishan. Kahit na si Feng Jishan ay isang basurang tao, hindi siya nang ahas na hamakin siya. Na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, lumapit si Feng Yantian kay Ye Fan kasama ang isang bata na hindi pa matino at hamarang sa kanyang daraanan. Nakuha ni Feng ang langit, ano ang gusto mong gawin? Nagpakita ang mga mata ni Jian Yuzo ng puot at galit. Kung hindi niya alam na kung gagawin niya ito dito, tatama lang siya sa dibdib ni Jiu Shangtiaingong, at hindi na siya makapaghintay na magmadaling patayin ang halimaw na ito. Jian Yuzo, kung tutusin, dati akong kasamahan, ako pa rin ang pinuno mo, huwag kang magalit, kakaibang sabi ni Feng Jishan. Sa harap ng Sword God, paano ka magiging mayabang? Si Xiao Wang ay tila isang maringal na elder sa oras na ito. Sinulyapan siya ni Feng Jishan ng masama, bakit, ang batang ito, ay naging bago mong mahal? Nasa kanya ba ang katawan ng aking ama? Tumawa ng masama si Feng Jishan, na nagpapakita ng poster na hindi siya natatakot sa mga kamay ni Xiao Wang. Kung tutusin, mukha na siyang sayang ngayon, kung talagang nagsimula si Xiao Wang, hindi niya talaga kayang mawala ang taong ito. Nga pala, natanggap mo na ba ang Reg Along ibinigay sa iyo ng Young Master na ito? Si Feng Yantian ay nagpakita ng isang masamang ngiti, ang incense burner ay nagtanim ng ulo, at tulad ng isang nakapaso na halaman bilang regalo, nasisiyahan ka ba? Feng Yantian, huwag kang maging kampante. Papatayin kita maya-maya. Malamig na sabi ni Jian Yuzo. Walang ekspresyon si Ye Fan, ngunit mahinang nagtanong, iyo ang mga batang ito. Nang marinig ito, mabilis na pinrotektahan ni Feng Yunyan ang kanyang mga anak at kinakabahang tumingin kay Ye Fan. Oo, ngumiti si Feng Jishan at sinabing, paano, kamukha ko, di ba? Kinurot niya ang mukha ng bata sa kanyang mga bisig, at mukhang inosente at tulala ang bata. Tumingin si Ye Fan kay Feng Yunyan, gusto mo bang mamatay si Feng Yantian? Nagulat si Feng Yunyan, nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay tumingin kay Feng Yantian ng may takot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umiling. Obviously, kahit na iniisip niya ito sa kanyang puso, hindi siya maglalakas loob na sabihin iyon. Haha! Tawa ng tawa si Feng Jishan, bakit, gusto mo akong patayin? Dignified Sword God, ako lang ang taunang general mo. Halika, patayin mo kung gusto mo, hindi na ako makapaghintay. Para gawing mas masakit ang kamatayan ko, mas trahedya, yung tipong pagkabasag ng buong katawan ko.
Niyakap ni Feng Yantian ang bata at nilapitan si Ye Fan na may malaking tawa, duguan ang kanyang mga mata. Tila naramdaman ng bata ang takot at nagsimulang umiyak. Ngunit hindi sinasadya ni Feng Jishan na huminto, at nagpatuloy ng mapanukso, halika. Hindi ka ba Diyos ng espada? Saan napunta ang espada mo? Wala kang lakas ng loob na patayin ako kahit isang pailay. Takot ka pa rin ba sa akin? Huminga ng malalim si Ye Fan at tumingin kay Feng Yanyan, samahan na natin ang bata. Oo. Habang lumuluha, bumulong si Feng Yanyan na sabihin sa kanyang mga anak na umalis ka agad, huwag tumingin sa ganoong larawan. Huwag kang pumunta. Si Feng Jishan ay sumigaw at umungal, ako ang iyong tao, ang ama ng bata, pakakawalan kita. Niyakap ni Feng Yunyan ang dalawang bata at nanlamig sa pwesto at nanginginig. Napakasuklam, gamit ang isang bata bilang panakip. Feng Jishan, paano ka nahulog sa ganoong kalagayan? Galit na sabi ni Xiao Wang. Sinabi ni Feng Jishan na may malungkot na ngiti, sa isa't isa, hindi ba't ginagamit mo rin ang pagmamahal ng iyong ina bilang panakip sa pagtulog kasama ng libu-libong lalaki? Kalokohan mo. Kinakabahang umiwas si Xiao Wang sa kanyang mga mata. Malungkot ang mukha ni Feng Jishan, kinurot niya ang mukha ng kanyang anak gamit ang isang kamay, at tinitigan si Ye Fan. Ang apelyido ay Ye, ipinapayo ko sa iyo, hayaan ang iyong mga tao na maging tapat, ang numero 1 sa 8 sex grade competition, kung hindi mo kami bibigyan ng Jiu Shang Tia Ingong, kailangan mong mag-ingat. Huwag mong isipin na ang iyong espada ay masyadong masama. Ito ay magiging maayos. Sa mundong ito, lahat ay may kahinaan, ang mga tulad mo, na nagsasabing sila ay mabuti at matuwid, ay hindi ko kalaban. Dahil lang sa ilang brats, ikaw dahil sa the so-called principle, dare not kill me on the spot, how can you play me? Haha, sinasabi ko sa'yo, kahit hindi ako kasing galing mo, at least. Wala akong prinsipyo. Walang bottom line. Pagkatapos nito, tumawa si Feng Jishan, niyakap ang umiiyak na bata, at nagyabang palayo. Si Feng Yunyan ay puno ng pagkakasala at pasasalamat, tumango kay Ye Fan, at umalis. Paano pinalaki ni Feng Jishao ang gayong halimaw? Nagngagat ang mga ngipin ni Jian Yuzo. Dahil, ang totoong halimaw ay si Feng Jishao mismo, napabuntong hininga si Xiao Wang. Napasulyap si Ye Fan kay Xiao Wang nang hindi inaasahan. Ito ay bihira na ang babaeng ito ay, normal, para sa isang sandali. Mrs. Xiao, Princess Yuzo, matagal nang hindi nagkikita. Isang boses na puno ng galit ang dumating. Ang bisita ay may buhok na hanggang alampay at isang asul na uniforme ng militar sa kanyang baywang. Siya ay mukhang napakabata, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga pagbabago. Yunsan, ikaw ba talaga? Kumunot ang noo ni Xiao Wang. Feng Yunsan, anong problema mo, bakit mo tinutulungan ang mag-ama? Nagalit si Jian Yuzo. Matalim na tiningnan ni Feng Yunsan ang babaeng naglalakad palayo, ate ko yun yan. Ang mag-ina ni Xiao Wang ay natigilan, at agad na naunawaan ang lahat. Kasuklam-suklam. Umiling si Jian Yuzo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nahulaan na ito ni Ye Fan, at nakangiting nagtanong, ikaw ang panganay na kapatid na sinabi ni Fengyo. Tayo, magiging panganay kong kapatid pa rin. Natawa si Feng Yunsan sa kanyang sarili at sinabing, sabihin mo. Siya para sa akin na hindi ako karapat-dapat. Hindi mo siya sinaktan, kaya bakit hindi mo deserve? Ito. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, maaari mo ring pigilan ang iyong mga kabayo sa bangin, ngunit maaaring walang pag-ikot. Hey! Ye Fan, alam kong isa kang Imperial Swordsman, at pinag-aralan ko na rin ang iyong mga tagumpay, ngunit sa pagkakataong ito. Wala na sa iyo. Same time na sinabi ni Feng Yunsan, narito ako para humingi ng paumanhin sa iyo ng maaga. Oh, anong problema? Sa pagkakataong ito ang 8-door competition, kailangan kong makuha ang unang pwesto, kung makikilala ko ang iyong mga tao, pasensya na, hindi ako magpapakita ng awa. Pagkatapos magsalita ni Feng Yunsan, same time siyang yumuko, hindi mo na ako kailangang patawarin, huwag mo lang galitin ang kapatid ko at ang anak ko. Pagkatapos nito, tumalikod si Feng Yunsan at umalis habang nakatingin sa figurang may trahedya na likod, mamantong hininga si Xiao Wang, napakasipag ng batang ito. Matagal na siyang ikinulong ni Feng Jishao, kaya gaano ka-confident si Dobby sa pagkakataong ito. Sinabi ni Jian Yuzo nang may pagtataka, ang pagiging nakakulong ay hindi nangangahulugan na hindi ka pa umuunlad, sabi ni Xiao Wang, ayon sa aking obserbasyon, marami talagang pag-unlad. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, kawili-wili, tila hindi ganap na pagganap ang kompetisyong ito. Ang tatlo ay agad na pumunta sa Tianfeng Pavilion. Ang mga maaaring pumunta dito upang manood ng labanan ay karaniwang mga taong may katayuan o lakas. Kumakain at umiinom na ang mga babae dito, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Kasama sina Nayan Rujao, at iba pang mga anak na babae na hindi nagkaroon ng oras na dumating, lahat sila ay muling nagsama-sama at nais na tangkilikin ang makabuluhang kompetisyon na ito. Asawa, bumalik na kayo, nahanap mo na ba si AU? Tanong ni Nayan Rujao. Nahanap ko ito, may nangyari, ngunit sa kabutihang palad na ligtas ito. Sa pagkakataong ito si Chen Luo ay gumawa ng malaking kontribusyon, tumango si Ye Fan.
Speaking of Chenluo, hayaan ang iba na lumabas, bakit ka nagtatago sa lumang gintong bahay? Nakangiting saway ni Ning Zimo. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, tumanggaw ng tumawa, at agad na inilabas si Bai Chenluo. Tulad ng para kay Prince Gao at Mian, hindi sila interesado sa mga labanan ng tao, at mas gusto nilang manood ng mga karton at maglaro sa loob. Tiningnan ni Xiao Wang ang mga nakamamanghang babae sa silid at bahagyang kinagat ang kanyang mapupulang labi. Tito, ang daming nakababatang kapatid, bakit hindi mo ako ipakilala sa pamilya ng alipin? Sasama ako. Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, abala si Shilanyu sa pagpapakilala. Malinaw, karamihan sa mga kababaihan ay mayroon pa ring magandang impresyon kay Xiao Wang, at sa pagkakakilanlan ng isang hipag, walang sinuman ang nag-aalala. Sa sandaling ito, isang malambing na anunsyo ang tumunog mula sa loudspeaker ng Spar. Welcome sa Baman at mga kapwa The West mula sa buong wilderness, opisyal na magsisimula ang Hongmeng Grand Competition na ito. Kabanata 3669. Kasabay ng mga linyang ipinaliwanag sa lugar, ang mga banner ng 8 gates ay nakasabit ng mataas sa paligid ng buong Tianchen Martial Arts Arena. Daan-daang libong mga spar lamp, ang mga totem ng angkan na gawa sa kanila, ay kumikinang sa iba't ibang sinag ng liwanag, na nagniningning sa iba't ibang stand. Sa isang iglap, may mga dumadagandong na boses sa larangan ng martial arts, at kumukulo ang mga tao. Sa commentary table, nagsimulang magpakilala ang isang matikas at marangal na babae na nakasuot ng magnifying jade charm. Kumusta sa lahat, ang host ng 8-door competition na ito ay ako pa rin, Dongqing. At ang dalawang katabi ko ay mga senior judge din na pamilyar sa lahat ng tao sa Hongmeng. Si Elder Yansong mula sa Angkan ni Kuro, at ang nakatatandang Wang Bingbong mula sa Chili Clan. Tulad ng ipinakilala ni Dongqing, nakangiting tumayo sina Yansong at Wang Bingbong at nagbigay-pugay sa lahat ng stand sa lahat ng direksyon, pati na rin sa mga bigwig sa nakasuspine na kahon. Wow! Sobrang namiss ko ito. Ye Fan, hindi ba parang nagpunta tayo sa SciTech Conference? Matamis na ngumiti si Aereo. Tumanggo si Ye Fan at nagbiro, bakit? Ang numero 1 Air Brother, ay gustong bumalik sa arena. Ang hangin ay hindi sapat na malakas, kailangan niyang magtrabaho ng husto, Air pouted. Nagtataka si Xiao Ziner, ang tatlong host commentator ba na ito ay sadyang pinili mula sa mga ordinaryong tao at maliliit na angkan? Oo, ang tatlong komentaristang ito ay isa ring pinakasikat na komentarista para sa mga pangunahing kaganapan sa Hongmeng sa nakalipas na ilang daang taon. Ang komposisyon ni Hongmeng ay komplikado. Kung ang paliwanag ay hindi naaangkop, maaari itong magdulot ng kawalang kasiyahan sa lahat ng partido. Ang tatlong taong ito ay hindi nauugnay sa malaking angkan, at karaniwan nilang pinapanatili ang kanilang sarili na malinis, kaya mas nagagawa nilang kumbansihin ang publiko, nakangiting paliwanag ni Xiao Wang. Sa oras na ito, nagsimula nang magpakilala ang host na si Dongqing, ang mga kilalang bisita sa eksena, tulad ng alam ninyong lahat, ang 8-door competition sa mundong ito, dahil ang Patronus ay nakatutok sa focus, ang mga reward ay bukas palad. Una, maaari kang direktang gumawa ng isang kahilingan sa Patronus, ang pangalawa at pangatlo ay maaari ring makapasok sa Hongmeng at maging ang kaluwalhatian ng pinto. Isang kakaibang kompetisyon, ang ilang pinarangalan na panauhin mula sa Hongmeng ay naruroon din ng personal. Sa isip ng hindi mabilang na mga anak ng Shenlong clan, isang karapat-dapat na pinuno. Bayani ng Hongmeng. Ang master ng Nine Heavens Palace, ang 8 kalamidad ng Qinglong, ang mito ng mundo. Feng Jixiao. Sigaw ni Dongqing, inabot at itinuro ang floating stand na may pattern ng gintong dragon. Kinuha ni Feng Jixiao ang ilang backbone ng Nine Heavens Palace at nakatingin sa ibaba mula sa malalaking French windows. May ngiti sa kanyang mukha, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kinatatayuan sa gilid ni Shenlong. Sa ibang stand naman, hindi niya ito masyadong pinansin. Ang mala-tsunami na tagay sa eksena ang nagpatunay na si Feng Jixiao talaga ang may pinakamataas na kasikatan at prestihiyo. Sa Shenlong Pavilion, hindi talaga maririnig ni Feng Jixiao at ng iba pa ang ingay sa labas. Walang pakialam niyang tanong, hindi pa dumarating ang patron. Hindi gumalaw si Lord Long, sagot ni Jili Uhei, na nasa likuran. Kuya, pansamantala bang magbabago ang isip ni Lord Long? Bakit hindi ka pumunta dito dahil binibigyan mo ng importansya ang kompetisyon? Sabi ni Chi Sanchuan habang naglalaro ng dice. Kahit na nasa Hongmeng si Lord Long, makokontrol niya ang bawat galaw dito. Tiyak na ayaw niyang lumabas, sabi ni Feng Jixiao. Tama, ang Patronus ay isang uri. Hindi naman masyadong nag-alala ang magkapatid. Sa oras na ito, ipinakilala na ni Dongqing ang Tianfeng Pavilion. Ang alamat ng Phoenix Clan, ang nababad sa dugo na Suzaku. Lady of the Demon Emperor na nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Elder Xiao Wang. Si Xiao Wang ay nakatayo sa harap ng bintana na may matikas at marangal na paraan, at ngumiti at tumanggo sa mga taga-suporta sa ibaba. Bihan Temple, Hall Master Zhou Hankong. Tianlei Valley Master, Elder Baihen, pagkatapos ipakilala ang isang grupo ng mga bigwig na dumating para panoorin ang labanan, ang mga manunood sa eksena ay naging mas nasasabik.
Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito, karamihan sa mga monghe ng Hongmeng, ay maaaring hindi makita ang isa't isa sa buong buhay. Ngayon, inanunsyo ko na ang lottery ay opisyal na. Nang magsisimula na si Dongqing, isang staff ang tumakbo at bumulong ng ilang salita. Nang marinig ito ni Dongqing, dali-dali niyang binago ang kanyang mga salita at sinabi, "Mga madla, mangyaring maging ligtas, dahil si Ying Konggai, isang henyo ng Shockgate, ay hindi pa nakaka-sign in, kaya kailangan nating maghintay ng ilang sandali." Sabi ng mga matatanda ng Shockgate, nagkaroon ng kaunting aksidente, mangyaring bigyan ako ng oras ng tsaa. May mga booth sa eksena, at lahat ng uri ng pagkabigla ay ginawa. Ang mga tao ng angka ng White Tiger na yumanig sa pinto ay balisa at nagbulungan, tinatalakay kung ano ang nangyayari. Ying Konggai. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nag-iisip. Upang maiwasan ang malamig na eksena, mabilis na nakipag-ugnayan si Dongqing sa katabi niyang komentarista. Elder Yan Song, Elder Wang Bingbang, ano sa tingin ninyong dalawa ang pinakamalaking highlight ng kompetisyong ito? Hinaplos ni Yan Song ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, "Itong kompetisyon, ang Petronas ay personal na lalapit at magbibigay ng sapat na atensyon, at hayaan ang lahat ng mga sekta na magpadala ng pinakamakapangyarihang mga manlalaro. Sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas ng mga manlalaro, natatakot ako na ito ay bihira sa libu-libong taon." Tumango si Wang Bingbang, sang-ayon sa pahayag ni Yan Lao, "Hindi lang so, sa pagkakaalam ko, mayroon ding mga kalahok mula sa ilang sa kompetisyong ito, na kumakatawan sa Zonman at Duiman ayon sa pagkakabanggit." Oh! Nagulat si Dongqing, "Hindi ko pa ito narinig, tila may chismis si Elder Wang." Sa totoo lang, hindi ito lihim, ang mabangis na emperador na eskrimador at ang kanyang partido ay nanunood ng labanan sa Tianfeng Pavilion. Ngumiti si Wang Bingbang at iniunat ang kanyang kamay, sinabing, "Zonman at Duiman, maraming angkan ng demonyo." Ang pinto ay may malalim na relasyon kay Mrs. Xiao Wang at Miss Jian Yuzo. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Petronas ng mga tao upang mag-imbita ng malalakas na tao mula sa lahat ng mga grupong etniko sa Ligaw, maliwanag na pumayag sa ganitong paraan ng pakikilahok. Sa ganitong paraan, ang kompetisyon na ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng 8 great sects ng Hongmeng, kundi pati na rin ang isang paligsahan sa pagitan ng Hongmeng at ng Wilderness. Pagkatapos gumawa ng buod na may ngiti, tuwang-tuwang sinabi ni Dongqing, "Pinakabagong balita. Nag-sign in na si Young Master Ying Kongye, at opisyal na nagsimula ang lottery." Daan-daang music hero ang agad na tumugtog ng marilag at kahangahangang musika. Sa mataas na himig, mula sa mga tarangkahan ng 8 martial arts hall, lumabas ang 8 figure na may iba't ibang kulay ng pananamit. Si Dongqing ay nagsimulang magpakilala ng buong puso, "Shenmen. Shenlang, ang sitwasyon ay nakakalat. Kunmen. Zulong, Zukyuhan. Zinmen. Baiho, manalo mula sa gabi. Zonmen. Wild Shenlang, Emperor Fist Ren Tianquo. Conmen. Xuanming Clan, ang Young Master ng Bihan Temple, Zhou Zuli. Lyman. Phoenix Clan, Xiao Ru. Mga Genmen. Xinkyu God of War Wo Yewenfeng. Duimen. Ang Wild God Dragon, Ji Hantian. Hindi mapigilan ni Ye Fan na matigilan nang makita niya ang kawalang kabuluhan ni Zhou. Ang taong ito. Ang master na ba ng Batang Palasyo? Alam ni Uncle si Zhou Zuliang. Tanong ni Xiao Wang. Umiling si Ye Fan, "Hindi ko masabi ang tungkol sa kakilala, pamilyar ba sa kanya ang aking hipag?" "Hindi ko alam," bigla itong lumitaw, "ngunit si Zhou Hankong ay palaging maingat at ang lungsod ay medyo malalim, kaya hindi siya dapat madaling magpadala ng isang tao," kanta ni Xiao Wang. "Brother Ye Fan, sino sa tingin mo ang mananalo sa pagkakataong ito?" Nagtataka na tanong ni Du Yuner. Napatingin din ang lahat kay Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, sa pangitain ni Ye Fan, karaniwang nakikita niya ang huling resulta. Kabanata 3670 hindi pareho. Sa totoo lang, lumingon si Ye Fan at ngumiti sa lahat, "Hindi rin ako sigurado." Medyo nadismaya ang lahat, inilabas ni Shilanyo ang kanyang dila, "Talagang ayaw kong sabihin sa amin." "Ano ang deal?" Tumingin si Ye Fan kay Ying Kongye, na may malamig na mukha, ay tahimik. Sa oras na ito, nagpadala na ang staff ng malaking dragon turtle shell sa gitna ng field. Ang shell ng pagong na ito ay isang magic na sandata, na maaaring maiwasan ang pangunawa sa labas ng mundo at maiwasan ang pagdaraya sa pamamagitan ng pagguhit ng maraming. Sa ilalim ng malapit na atensyon ng milyon-milyong tao sa pinangyarihan, 8 tao ang umakyat upang gumuhit ng isa-isa. Elder Yan, Elder Wang, sa paghusga mula sa mga masters na lumahok sa kompetisyon sa pagkakataong ito, ang Shenlang Clan ay may 3 upuan, kaya masasabing hindi sila malakas. Ang mga salita ni Miss Dong ay may kinikilingan, sabi ni Yan Song, "Shenlang Clan 3 tao, 2 tao mula sa ilang." Ang ibig sabihin ng Old Yan na ang Shenlang ng Wilderness ay hindi masyadong mapagkompetensya. Tulad ng alam nating lahat, ang dahilan kung bakit espesyal na tretuhin ang ilang na ito ay dahil mayroong Diyos ng espada. Kung hindi dahil sa Sword God, hindi magiging iba ang pakikitungo ng Petronas sa kanila, ngunit ang 2 dumating ngayon ay walang reputasyon. Sabi ni Wang Bingbang, "Kuya Yan, masyado pang maaga para sabihin ito, masasabi ito sa ganoong pagkakataon."
Hindi ako natatakot, napatunayan na nito na mayroon akong sapat na lakas. Lalo na si Ren Tianquo, ang kamao ng emperador ay isang malaking kalamangan, hanggat ang cultivation base ay hindi mahuhuli, ito ay tiyak na isang malaking hit. Hehe, ang artistic conception ng emperor ay tiyak na isang malaking hit. Ito ay kamangha-mangha, ngunit ayon sa iba't ibang mga nakaraang kasaysayan, ang artistikong konsepto ng isang emperador ay hindi katumbas ng isang emperor-like powerhouse. Sa gitna ng ilang komentaryo na tsismis, natapos ang lottery. Sa malaking spar display screen sa 8 panig, lumitaw ang isang mapa. Feng Yunshan vs. Wu Ye Wenfeng. Ren Tianquo vs. Zhou Qiuhan. Ying Congai vs. Ji Hantian. Zhou Zuliang vs. Xiao Ru. Nang makita ang paghaharap na ito, ang kina Shenlong at Qingqiu ay halatang magkaiba masyadong nasisiyahan, pakiramdam ko ang kabilang partido ay isang matigas na tuod. Gayunpaman, tuwang-tuwa sina Zulong at Baiho, at naramdaman nilang nakabunot sila ng 2 ligaw na manlalaro, nakatumbas ng rekomendasyon sa nangungunang 4. Si Zuanming at Feng Wang lang ang hindi magkaintindihan sa sitwasyon ng isa't isa. Kung tutusin, hindi sila pamilyar sa kanila sa sarili nilang angkan. Okay, tapos na ang loto. Lahat ng tao sa eksena, kami ay magsisimula sa pangunahing kaganapan sa unang laro. Si Feng Yunshan ay ang matuwid na anak ng nakatatandang Feng Jixiao, ang dugo ni Qinglong, na nasa larangan ng digmaan. Ganyan ang estilo ng mga general. At si Mr. Wu Ye Wenfeng, na kilala bilang Qingqiu God of War, ay isang bihirang tao sa Qingqiu clan na ang bloodline ay nagising sa larangan ng paggawa ng mga bagay sa mga bituin. Ang paligsahan sa pagitan ng dalawang ito ay dapat na labanan sa pagitan ng mga dragon at fox. Lumaban. Masigasig na sumigaw si Dongqing, at ang eksena ay puno rin ng tagay. Kuya, fair na. Tumayo si Feng Jishan sa Shenlong Pavilion at sinigawan si Feng Yunshan sa ibaba. Kumunot ang noo ni Feng Yunshan at itinaas ang kanyang ulo, nakita si Feng Jishan na nakayakap sa kanyang kapatid na may isang mayabang at nagbabantang ngiti, na walang magawang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Yunshan, ilang taon na kitang hindi nakikita. Hindi ko inaasahan. Magiging ganoon ang okasyon. Lumapit si Wu Ye Wenfeng na may emosyon. Ang dalawa ay lumahok sa maraming pagpapayunir na magkasama at nagkaroon ng ilang pagkakaibigan. Brother Wenfeng, alam kong sinusubukan mong iligtas ang iyong kasintahan. Kung maaari, ako na ang bahala sa iyo. Pero, hoy! Itinaas ni Wu Ye Wenfeng ang kanyang kamay, kilala ko talaga kung sino ka. Ngunit kung sasabihin mo ang mga bagay na ito, minamaliit mo ba ako? Saglit na natigilan si Feng Yunshan, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, si Kuya Wenfeng ay nagsabi ng oo, pagkatapos ay hayaan tayong magkaroon ng magandang laban. Yunshan, kailangan mong mag-ingat, para sa kapatid na ito. Minsan, para manalo, gagawin ko ang lahat. Kuya Wenfeng, huwag kang mag-alala. Napangiti sina Feng Yunshan at Wu Ye Wenfeng at nabangga ang kanilang mga kamao. Nang tumalikod ang dalawa at lumayo, nawala ang kanilang mga ngiti, at naging seryoso silang dalawa. Umuungol. Sa gitna ng martial arts field, nang inag ang lupa. Isang sobrang singsing ang dahan-daang bumangon mula sa lupa. Sa paligid ng arena, daan-daang mga hadlang sa enerhiya ang nakapalibot dito. Bagamat maihahambing dito, kahit sino ay maaaring sirain ang mga bituin. Ngunit sa 8-door competition, kakaunti ang totoong aksidente. Dahil sa mataas na lakas ng mga hadlang sa pagtatanggol dito, ito ay higit na lumalampas sa cultivation base ng ordinaryong espiritual na kaharian. At ang mga maaaring pumunta upang manood ng labanan ay may higit o mas kaunting kapangyarihan upang protektahan ang kanilang sarili, kaya kung ito ay talagang mapanganib, sila ay iiwasan ito ng mag-isa. Sumakay sa ring sina Feng Yunshan at Wu Ye Wenfeng, handang simulan ang unang labanan. Nasa waiting room ang 6 pang manlalaro na nakahanda ng umakyat sa entablado. Maliban kay Ji Hantian na nakahiga roon habang natutulog, ang iba pang 5 ay nakatuong mabuti sa arena. Sa likod ng waiting area, si Bai Wumang, Feng Yu at iba pang mga tao mula sa madilim na pinto ay tahimik ding nanood. Mayroon silang espesyal na katayuan, ngunit walang nang-ahas na pigilan sila kung nais nilang sumama, kaya't sila ay dumiretso sa paligid. Hindi madaling harapin si Wu Ye Wenfeng, ang mga mahiwagang kasanayan ng batang iyon ay angkop lalo na para sa isa-isang labanan sa arena. Ngumisi ang butcher at sinabing, Girl Fenggayo, okay lang ba ang panganay mong kapatid? Si Wu Ye Wenfeng ay kasing ganda ng Dark Gate. Maliban kung sadyang pabayaan ito ni Feng Yunshan, wala talagang suspense, sabi ni Feng Yu. Biglang, natuklasan ni Feng Yu na si Bai Wumang ay nakatitig kay Ying Congai. Bakit, tulad mo, ang White Tiger bloodline ay nalinang sa kaharian ni Thor, at gusto mong matuto mula sa kanya? Hindi na kailangan, kahit na siya rin ang Diyos ng kulog, ang batang iyon ay hindi banta sa iyo. Umiling si Bai Wumang, nakita ko na ang batang ito, ngunit parang hindi siya ganoon. Sa sandaling ito, tila may napansin si Ying Kongye, at tumingin muli sa direksyon ni Bai Wumang. Nagkasalubong ang mga mata, walang ekspresyon ang mukha ni Ying Kongye, at tahimik na tumalikod. Nagulat si Bai Wumang, at pinagpapawisan siya ng malamig sa likod niya. Ano ang problema?
Si Bai Wumang ay mukhang solemn na, tumingin sa Tianfeng Pavilion kung saan naroon si Ye Fan, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay hindi na nagsalita. Boom! Isang dumadagandong na gong ang tumunog. Ang unang kompetisyon ay opisyal na nagsimula. Si Wu Ye Wenfeng ay may hawak na sibat, at wala siyang balak na subukan ito. Isang makulay na halo ang lumitaw sa kanyang katawan, at pumasok siya sa isang estado ng paglilipat ng bituin. Nakita ko siyang sprint, at ang figure ay dumating sa Feng Yuansan. Nagkagulo ang mga manunood, at karamihan sa mga tao ay hindi makasabay sa dalas ng pag-ataking ito. Sa malaking screen, ipinapakita ang slow motion, kaya malamang na may outline na makikita. Isang sibat. Direktang tamaan ng hangin at ulap. Nang huminga ang karamihan sa mga tao, nalaman nilang nawala si Feng Yuansan. Parang multo lang. Hinahabol ang hangin at palihim na mga anino. Mabilis na ipinaliwanag ni Yan Song, ginamit ni Feng Yuansan ang 5 calamities Asher Dragon Technique. Matagal ko nang sinabi. Kapag nagsimula na silang mag-away, dapat ay paligsahan muna ito ng bilis. Dugo ng Qinglong at Qingqiu, tingnan kung sino ang pinakamabilis. Lumitaw si Feng Yuansan sa likod ni Wu Ye Wenfeng na may bahid ng sayan na liwanag at anino, at isang Dragon Fist ang sumuntok at nagpakawala isang pagsabog ng tumatagos na kangyan. Pagsunog ng buto. Hindi nagtagpo ang opens iba ni Wu Ye Wenfeng, at ang kanyang katawan ay tinamaan ng burning bone. Ngunit tila hindi ito naramdaman ni Wu Ye Wenfeng, at ang backhand ay isang spear sweep. Anong nangyayari? Si Wu Ye Wenfeng ay halatang tinamaan, ngunit siya ay ganap na hindi nasaktan. Bulalas ni Dongqing. Hindi, sa estado ng paglilipat ng bituin, dahil ang espasyo at oras ay nabaluktot, magkakaroon ng isang nakakatakot na posibilidad ng pag-iwas. Akala mo nataman mo ito, ngunit hindi. Siyempre, maaaring ang lakas ng Qingqiu God of War na maaaring puwersahang gawin ang hakbang na ito. Sabi ni Wang Bingbang. Ang mga miyembro ng Qingqiu clan ay buong pagmamalaki nang marinig nila ang paliwanag. Jianer, tingnan mong mabuti, bagamat na ipaliwanag na sa iyo ang katotohanan, mas mahalaga pa rin ang pagkakataong ito sa pag-aaral, sabi ni Ye Fan. Sa katunayan, hindi na kailangang paalalahanan si Wu Yekang. Sa sandaling ito, buong atensyon niyang nakatitig kay Wu Ye Wenfeng. Habang nagsasalita siya, sinimulan na ni Wu Ye Wenfeng ang isang nakakabaliw na napakabilis na paghaharap kay Feng Yuansan. Ang dalawang figure ng makulay at cyan golden ay patuloy na kumikislap sa singsing, na naglalabas ng mga kamangha-manghang arko ng kidlat. Sa loob ng Shenlong Pavilion, ngumiti si Feng Jichangxi at sinabing, tama, matagal na akong nakakulong, at napaka-flexible pa rin ng mga kamay at paa ko. Hehe. Hinuyam ni Feng Yunyan ang mga sulok ng kanyang damit, nag-aalala para sa kanyang kapatid. Yunsan, bakit hindi ka gumamit ng mahiwagang kasanayan? Sa oras na ito, pinilit ni Wu Ye Wenfeng na bumalik si Feng Yuansan gamit ang isang sibat, na may bakas ng ini sa kanyang tono, marahil ba ay minamaliit mo ang iyong kapatid? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.